Ako si Denver, at sa loob ng 20 taon ng aking buhay, walang ibang ginawa kundi maghanap at pumatay ng mga aswang sa mga bundok ng Mindanao. Hindi ko inasahan na magiging ganito ang takbo ng aking buhay, pero hindi ko rin pinagsisihan. May dahilan kung bakit ako naging manghuhuli ng mga halimaw na ito. Nakatira ako mag-isa sa isang simpleng kubo na gawa ko mismo gamit ang mga kawayan at nipa na nakuha ko sa ligiran. Walang kuryente, walang tubig na humahatak sa gripo. Lahat ginagawa ko sa sarili kong paraan. Pero ang tunay na lihim ng aking tahanan ay nasa ilalim nito. Sa gitna ng sahig ng kubo, may nakatagong pintuan na papunta sa isang malaking silong na puno ng mga armas na ginawa ko laban sa mga aswang. Doon nakahilera ang mga sibat na dulo ay gawa sa pilak, mga kutsilyo na may kasamang lason na nakuha ko sa mga halaman sa bundok, mga bote-bote ng holy water na binendisyonan ng matandang pari sa bayan, at mga anting-anting na binigay sa akin ng aking lola. Mayroon din akong mga trap na pwedeng ilagay sa paligid ng bahay, mga patibong na hindi makakakita ng ordinaryong tao pero nakamamatay sa mga aswang. Pero sa kabila ng lahat ng kakayahan kong ito sa pakikipaglaban sa mga nilalang ng kadiliman sa normal na araw-araw, parang hindi ko alam kung paano tumayo ng nahuhulog ako sa mga bato, nababangga ko ang mga puno, nakakalimutan ko kung saan ko ilagay ang minsan napapaisip ako ano ako naging manghuhuli ng aswang. Kung ganito ako katanga sa simpleng, ang sagot doon ay si Pi, ang aking manok na panlap. Hindi lang basta manok ang... Sa kaibuturan ng kanyang mga balahibo, may nakatagong isang manipis na sinulid na ginto na nanggaling sa tikbalang na napatay ko 3 taon na ang nakakaraan. Ang sinulid na iyon ang nagbibigay sa akin ng lakas at husay kapag kailangan kong makipaglaban sa mga aswang. Kapag hawak ko si Piccolo o kaya naman ay malapit siya sa akin, parang nababago ako, nagiging mas mabilis, mas tumpak, mas matapang. Si Piccolo ay hindi lang basta manok. Siya ang aking kasama, ang aking kaibigan, ang aking proteksyon. Kung wala siya, malamang patay na ako matagal. Ngayong araw na ito, linggo ng hapon, dala ko si Piccolo sa sabungan sa bayan. Hindi naman ako palaging sumusugal sa sabungan, pero minsan, kailangan ko ng pera para sa mga gamit na kailangan ko sa pagiging manghu. Ang mga armas ay hindi, ang mga sangkap para sa mga lason ay kailangan kong bilhin sa mga mamahaling. Pagdating namin sa sabungan, masyadong puno ng mga lalaking naninigarilyo at umiihi ng alak. Lahat nagsisigawan habang nanonood ng mga manok na naglabanang, amoy pawis, amoy dugo ng manok, amoy alak, lahat pinaghalong sa mainit na hangin ng hapon. Hoy Denver! Tawag sa akin ni Mang Berto, isa sa mga regular na nagsusugal di. Dalhin mo na naman yang si Piccolo mo? Alam mo naman na matatalo na naman ang aming mga manok dyan. Ngumiti lang ako. Hindi nila alam na ang tunay na dahilan kung bakit malakas si Piccolo ay dahil sa tikbalang hair na nakatago sa kanyang mga balahib. Para sa kanila, swerte lang ako o kaya naman ay may special na pagkain akong binibigay sa manok ko. Inilagay ko si Piccolo sa ring at agad na nagsimula ang laban. Ang kalaban ay isang malaking manok na kulay puti na may mga tari na parang mga itak. Pero si Piccolo, kahit mas maliit, ay may something na hindi maipaliliwanag. Mas mabilis siya, mas tumpak ang mga atake niya, parang may sariling isip ang bawat galaw niya. Sa loob ng 5 minuto, natalo na niya ang kalaban. Ang mga tao ay sumigaw at nagpalakpakan, pero ako, nakangiti lang habang kinukuha ko ang panalo kong pera. 3,000 piso. Sapat na para sa mga kailangan ko sa susunod na buwan. Pagkatapos ng laban, hindi na ako nagstay para manood pa ng ibang laban. Dala ko si Piccolo at naglakad pa uwi. Pero sa daan, naisipan kong tumigil sa tabi ng kalsada para mag-text kay Angel Marie. Si Angel Marie ay mahirap ipaliwanag. Hindi ko siya nakikita ng personal, pero naging girlfriend ko siya online. Nakilala ko siya sa isang chatting app ilang buwan na ang nakakaraan. Sinasabi niya sa akin na maganda siya, na taga Manila siya, na mahal niya ako. Pinapadalhan niya ako ng mga pictures ng babae, pero hindi ko sure kung siya talaga yon. Pero kahit ganon, nagiging masaya ako kapag kausap ko siya. Naupo ako sa isang malaking bato sa tabi ng daan at inilabas ang cellphone ko. Sobrang bagal ng signal sa bundok, pero nakakakuha pa rin ako ng text. Nag-type ako ng message kay Angel Marie. Hi baby, nanalo si Piccolo ngayon sa sabungan. 3K ang nakuha ko. Miss na kita. Kailan? Kaya kita makikita ng personal. Habang naghihintay ng reply, inilagay ko si Piccolo sa tabi ko sa bato. Pero dahil focused ako sa cellphone ko, hindi ko napansin na nagsimula na siyang maglakad palayo. Ang tikbalang hair sa kanyang balahibo ay parang kumikislap sa liwanag ng takip silim. Pero hindi ko napapansin dahil busy ako sa pag-aantay ng text.
Maya-maya, may nag-vibrate sa cellphone ko. Text galing kay Angel Marie. Wow, congrats baby. Proud ako sa'yo. Hindi pa ako ready makipag-meet, pero soon siguro. Love you. Natuwa ako sa reply niya at nag-type ulit ako ng reply. Mga 10 minuto ako naging busy sa pagte-text at nang tapos na ako, tumingin ako sa tabi ko. Wala si Piccolo. Piccolo, sigaw ko, tumayo agad at tumingin sa paligid. Piccolo, nasaan ka? Walang sagot. Tumakbo ako sa kalsada, tiningin ko sa mga puno, sa mga damuhan, sa mga bato. Wala. Parang naging hangin lang si Piccolo. Panik na talaga ako. Hindi lang dahil mahal ko si Piccolo, kundi dahil alam ko na kapag wala siya sa tabi ko, hindi ako mangangahas na lumabas sa gabi. Ang tikbalang hair na nakatago sa kanyang balahibo ay siya lang ang nagbibigay sa akin ng proteksyon laban sa mga nilalang ng gabi. Tumawag ako sa cellphone ko kay Jepoy, ang pinsan ko na nakatira sa bayan. Jepoy, kailangan ko ng tulong mo. Nawawala si Pico. Ha? Paano naman nawala yan? Tanong niya sa kabilang linya. Nag-text ako. Nakalimutan ko siyang bantayan. Tara, tulungan mo ako hanapin. Baka nandito lang sa paligid. Sige, pupunta ako dyan. Hintayin mo ako. Habang naghihintay kay Jepoy, patuloy ako sa paghahanap kay Piccolo. Tinawag ko ang pangalan niya ng malakas pero walang sumagot. Ang bundok ay nagiging mas madilim na at nakakatakot na ang mga tunog ng mga insekto at ng mga hayop sa gubat. Nang dumating si Jepoy na may dalang flashlight, sabay kaming naghanap. Denver, sigurado ka ba dito mo siya huling nakita? Tanong niya. Dito sa batong ito, sagot ko, habang tinuturo ang bato kung saan kami naupo kanina. Nag-text lang ako saglit, nang tumingin ako, wala na siya. Baka nag-iikot lang yan sa paligid. Alam mo naman yang si Piccolo, minsan naglalakad yan mag-isa. Pero alam kong hindi ganun kasimple ang sitwasyon. Si Piccolo ay hindi basta-basta maglalakad malayo sa akin, lalo na sa gabi. May something na off sa buong situation. Ilang oras kaming naghanap, sa mga puno, sa mga buho, sa mga creek na malapit sa daan. Ginawit ko ang lahat ng alam kong tawag para sa mga manok, pero walang tumugon. Parang naging hangin lang si Piccolo. Denver, mga 8:00 na ng gabi, sabi ni Jepoy. Delikado na nating patuloy maghanap. Balik na tayo bukas ng maaga. Ayokong umuwi, pero tama si Jepoy. Sa gabi, mas delikado sa bundok, lalo na't wala si Piccolo na kasama ko. Sige, sabi ko, pero halatang disappointed ako. Pero bukas ng maaga, babalik tayo dito. Pauwi na kami nang biglang may narinig akong tunog. Parang may kumakanta sa malayo. Isang matandang babae na kumakanta ng mga lumang awiting Bisaya. Ang boses ay parang dumadaan sa hangin. Hindi mo alam kung saan talaga nanggagaling. Narinig mo yon? Tanong ko kay Jepoy. Ano? Sagot niya, tumingon sa paligid. Yung kanta, may kumakanta ng matanda. Nag-isip siya saglit, pakinggan ang paligid. Wala akong naririnig, Denver. Baka pagod ka lang. Pero alam ko na hindi ako Narinig ko talaga yung kanta. At ang tunog na yon ay hindi maganda. May kasamang lamig na hindi natural. Parang may sumama sa hangin na hindi dapat nandoon. Nang nakarating na ako sa bahay, pagod na ako, pero hindi pa rin makatulog. Walang si Piccolo, walang proteksyon ko, at may narinig akong kakaibang tunog sa bundok. Lahat ng ito ay nagdudulot sa akin ng kaba na hindi ko maipaliliwan. Nag-prepare ako ng mga armas bago matulog. Inilagay ko sa tabi ng kama ko ang sibat na may pilaketeng dulo, ang kutsilyo na may lason, at ang boteng may holy water. Pero kahit ganun, alam ko na hindi sapat ang lahat ng ito kung walang tikbalang hair na proteksyon na natatago kay. Natulog ako nang hindi masyadong mahimbing at nang gumising ako ng mga 3:00 ng madaling araw dahil sa ingay, alam ko na may mali. May tumunog sa labas ng bahay, parang may tumutok ng mga dahon. May naglalakad sa paligid ng kubo. Dahan-dahan akong tumayo at kinuha ang sibat ko. Sa pamamagitan ng mga butas sa dingding ng kubo, tumingin ako sa labas. Wala akong nakitang tao o hayop. Pero may nakita akong dugo sa lupa. Dugo na hindi nandoon bago ako matulog. Sundan ko ang bakas ng dugo at napunta ito sa likod ng bahay ko kung saan usually nag-iistay si Piccolo kapag hindi siya kasama ko sa loob. Doon nakita ko ang isang manok na patay, pero hindi si Piccolo. Isa itong manok na hindi ko kilala. Kulay itim na may mga sugat sa katawan na parang kinagat ng malaking hayop. Ang ilang parte ng katawan nito ay parang kinain, pero hindi tulad ng pagkain ng aso o pusa. Ang mga kagat ay mas malalim, mas malaki, parang hindi galing sa normal na hayop. Alam ko na ang ibig sabihin nito. May aswang sa area at ang patay na manok na ito ay sign na naghahanap sila ng pagkain. Ang tanong ay kung saan si Piccolo at kung safe pa ba siya. Bumalik ako sa loob ng kubo at kumuha ng isang malaking kawali.
Inilagay ko ito sa apoy at naglagay ng cooking oil. Ito ang ginagawa ko kapag may suspetsya akong may aswang sa paligid. Kapag may aswang na malapit, ang langis ay magiging mabula at mag-iingay kahit walang dahilan. Habang naghihintay na uminit ang langis, kinuha ko ang lahat ng armas ko sa silong. Ang mga sibat, ang mga kutsilyo, ang mga bote ng holy water, ang mga laso, at ang spesyal na mga bala na gawa sa pila. Kung may aswang talaga sa paligid, kailangan kong maging ready. Maya-maya, nagsimula ng kumulo ang langis sa kawali at bigla, naging sobrang bula nito at nagsimula itong mag-ingay ng sobrang lakas. Parang may bomba na sumabog sa loob ng kawali. Ibig sabihin, may aswang na talagang malapit sa bahay ko at hindi isa lang. Kinuha ko ang pinakamalaking sibat ko at dahan-dahang lumabas ng kubo. Ang buong paligid ay tahimik. Pero alam kong hindi iyon normal na katahimikan. Ito ay yung klase ng katahimikan na nangyayari kapag lahat ng mga hayop sa gubat ay nagtago dahil may predator na mas malaki sa kanila. Naglakad ako sa paligid ng kubo, hawak ang sibat, ready na saksakin ang kahit anong lumabas. Pero wala akong nakitang aswang. Ang nakita ko lang ay ang mga bakas ng paa sa lupa. Mga footprints na mas malaki sa normal na tao, may mga kuko sa dulo. Sumunod ako sa mga bakas at napunta ito sa direksyon ng silong ng bahay. Ang entrance ng silong ay matatagpuan sa ilalim ng kubo at usually nakalock it at walang nakakaalam na nandoon. Pero ngayon, ang takip ng silong ay medyo nakabukas. Bumaba ako sa silong, dala ang flashlight at ang sibat. Ang silong ko ay medyang malaki, sapat para sa lahat ng aking mga armas at mga gamit. Pero ngayon, may something na hindi dapat nandoon. Sa pinakadulo ng silong, may malakang baul na ginawa ko para sa mga extra na armas. Ang baul na iyon ay dapat na nakalock at walang laman kundi mga lumang sibat. Pero ngayon, ang takip nito ay medyang nakaangat at may mga tunog na nanggagaling sa loob. Dahan-dahan akong lumapit sa baul, hawak ng mahigpit ang sibat. Ang mga tunog ay parang hinghong ng tao, mababa, takot, parang may nagtatatagong tao sa loob. Binuksan ko ang takip ng baul. Sa loob, nakita ko ang isang babae. Siguro mga 20 taon ang edad, payat, madumi ang damit, takot na takot ang mukha. Ang mga mata niya ay kulay asul na hindi natural sa mga Filipino at ang mga kuko niya ay medyo mahaba at matalim. Pero ang pinaka nakaka-disturb ay ang mga ugat na nakikita sa kanyang leeg at sa mga braso. Mga ugat na kulay itim na parang gumagalaw. Huwag mo akong saktan, bulong niya sa akin. Ang boses ay parang natatakot pero may kasamang iba pang tunog na hindi ko ma-identify. Hindi ako kalaban mo. Itinapat ko ang sibat sa kanya, pero hindi ko siya saktan agad. May something sa kanyang mata na nagsasabi sa akin na hindi siya tulad ng mga aswang na napatay ko dati. Sino ka? Tanong ko. Bakit ka nandito sa silong ko? Ang pangalan ko ay Veronica, sagot niya. Ang mga mata ay umiiyak, pero walang lumuluhang lumalabas. Tinulong ako ng mga kaluluwang bantay na makatakas, at sinabi nila na dito ako ligtas. Kaluluwang bantay? Tanong ko. Hindi ako familiar sa terminong yon. Ang mga ninuno ko, paliwanag niya. Sila ang nag-guide sa akin dito. Sinabi nila na ikaw ang makakatulong sa akin. Tiningnan ko siya ng mas mabuti. Ang mga ugat sa kanyang katawan ay parang tumitibok, parang may sariling buhay. Ang mga mata niya ay minsan kulay asul, minsan normal na kayumanggi, at ang mga kuko niya ay lumaki habang nakikita ko. Ano ka? Tanong ko, pero hindi aggressive ang tono ko. May something sa kanya na nagsasabi sa akin na hindi siya tunay na aswang, pero hindi rin siya normal na tao. Hindi ko alam, sagot niya. At ang helplessness sa boses niya ay totoong naririnig ko. Dati, normal akong tao, pero ginawa nila sa akin ang something na hindi ko maintindihan. At ngayon, hindi ko na alam kung ano ako. Nakaupo kami sa sahig ng silong ko, si Veronica at ako. Pareho naming hawak ang mga baso ng tubig na kinuha ko mula sa itaas. Ang flashlight ay nakapatong sa isang kahon sa pagitan namin, nagbibigay ng sapat na liwanag para makita namin ang mukha ng isa't isa. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay hindi na gaanong kita, pero pag masinsin ang tingnan mo, makikita mo pa rin na may kumikiliti sa ilalim ng kanyang balat. Simula sa simula, sabi ko, inilagay ang sibat sa tabi ko pero hindi ko binibitawan. Sino ka talaga? At paano ka narito? Huminga siya ng malalim, parang nag-prepare para sa mahaba nilalabas. Veronica Santos ang pangalan ko. Taga Davao City ako. Nag-aaral ng education sa UP Mindanao. Third year college ako bago ako nag-pause siya. Tiningin ang mga kamay niya na nanginginig. Bago ako naging ganito, nakita kong lumaki ulit ang mga kuko niya habang nagsasalita. Kaya lumayo ako ng konti. Hindi niya yata napapansin na nangyayari ito. Noong nakaraang buwan, may classmate ako na si Jerome. Hindi kami close,
Pero lagi niya akong kinakausap after ng klase. Mabait siya, gwapo, matangkad. Yung tipong maraming babae sa school ang may gusto sa kanya. Pero sa akin lang siya nagpo-focus. Ano ang ginawa niya? Tanong ko. Pero alam ko na hindi maganda ang patutunguhan ng kwentong. Nag-invite siya sa akin na mag-hiking sa bundok kasama ang mga kaibigan niya. Sabi niya, may special place daw siya na gusto niyang ipakita sa akin. Hindi ako mahilig sa outdoor activity pero nakakahiya naman na tumanggi kasi siya lang ang naging close sa akin sa school. Nagsimula na siyang umiyak pero ang mga luha niya ay may kasamang dugo. Manipis na red streaks na bumababa sa kanyang mga pisngi. Umalis kami ng Sabado ng umaga. Mga 6 na tao kami sa group. Si Jerome, ako, at 4 pa niyang mga kaibigan na hindi ko kilala. Guys lang silang lahat maliban sa akin. Sa simula, okay naman. Masaya ang atmosphere. Pero habang papunta kami ng mas malalim sa bundok, nagiging weird na ang mga kilos nila. Paano weird? Tanong ko. Pero nagsimula na akong mag-prepare sa isip ko ng mga possible na mangyayari. Una, napansin ko na lahat sila ay may kasamang malaking backpack pero hindi nila pinakita sa akin kung ano ang laman. Pangalawa, kapag may nakakasalubong kaming mga tao sa trail, bigla silang nagiging quiet at natatakpan ang mga mukha nila. Pangatlo, lahat sila ay walang pagod kahit mahirap na ang daang tinatahak namin. Tumigil siya saglit para uminom ng tubig pero napansin ko na ang tubig na ininom niya ay naging kulay rosa pagkalabas sa kanyang bibig, parang may kasamang dugo. Mga 3:00 ng hapon namin naabot ang lugar na tinutukoy ni Jerome. Hindi ito ordinary na camping site. May mga kubo doon na gawa sa mga kahoy at mga dahon, pero ang pattern ng mga kubo ay parang may ritual meaning. May 3 malaking kubo sa gitna at mga smaller huts sa paligid na parang ginawa para sa maraming tao. May mga tao ba doon? Tanong ko. Marami. Mga 30 tao siguro, lahat ay mga adult, pero lahat sila ay may something na off. Ang mga mata nila ay hindi normal. Minsan brown, minsan pula, minsan walang kulay. Ang mga kilos nila ay parang hindi completely human. Parang may iba silang ginagaya na pagkilos ng tao, pero hindi nila completely natural. Nag-shiver ako. Alam ko ang description na yon. Yun ang mga aswang na may human form, pero hindi pa completely nakatransform. Nang makita nila si Jerome kasama ako, lahat sila ay natuwa. Parang expected nila na may dadalhin siyang tao. Dinala ako sa pinakamalaking kubo sa gitna at doon nakita ko ang matandang babae na nag-pause ulit siya, nanginginig na. Anong ginawa ng matandang babae? Hinawakan ko ng mas mahigpit ang sibat ko. Sabi niya sa akin na choose daw ako para maging isa sa kanila, na special daw ako dahil may lahi daw akong shaman sa aking lola sa mother's side. Kaya lang, namatay na daw ang lola ko bago niya ako matrain. Kaya hindi ko alam ang mga capabilities ko. Sino ang lola mo? Tanong ko. Sa bundok, kilala ko ang lahat ng mga shaman at manggagamot. At baka kilala ko rin ang family niya. Si Lola Esperanza Santos. Nakatira siya dati sa bukid nun, pero lumipat ng Davao nung bata pa ang mama ko. Namatay siya noong 7 years old ako, kaya hindi ko siya naging close. Hindi ko kilala ang pangalang yon, pero sa bukid noon, maraming mga shaman na hindi kilala sa ibang lugar. Possible na totoo ang sinasabi niya. Pagkatapos pa ng explanation na yon, ano ang ginawa nila? Tanong ko. Pinilit nila akong kumain ng isang malaking black stone. Sabi nila, yun daw ang Bruca Stone. Kapag nainom mo yon, magiging aswang ka pero makaka-maintain mo pa rin ang human form mo at ang memories mo. Hindi katulad ng mga aswang na completely naging hayop na. Narinig ko na rin ang tungkol sa Bruca Stone. Ito ay isang rare type ng aswang transformation na ginagamit ng mga organized aswang communities para makakuha ng mga bagong members na may special abilities. Pero hindi ito simple process. Maraming namatay na sa attempt na ito. Tumanggi ako pero walang choice. Hawak nila ako. At si Jerome, yung akala kong kaibigan ko, siya mismo ang nag-force sa akin na lunukin ng stone. Habang ginagawa nila yun sa akin, nakita ko na nagbabago sila. Nagiging malaking mga itim na hayop na may mga matalaim na ngipin at mga mata na glowing red. Ano ang nangyari pagkatapos mo lunukin ang stone? Ang una kong naramdaman ay parang nasusunog ang lahat ng organs ko sa loob. Parang may acid na dumaan sa throat ko, sa sikmura ko, sa lahat ng parte ng katawan ko. Tapos biglang dumilim ang paligid ko at nang gumising ako, nandoon pa rin ako sa kubo. Pero iba na ang pakiramdam ko sa sarili. Tumingin siya sa mga kamay niya at nakita ko na lumalaki ulit ang mga kuko niya habang nagsasalit. Ang una kong napansin ay ang amoy ng lahat ng bagay sa paligid. Naaamoy ko ang dugo ng mga tao kahit malayo pa sila. Naaamoy ko ang mga hayop sa gubat, ang mga halaman, ang mga patay na bagay sa lupa. Lahat ng amoy ay naging mas intense. Pangalawa, ang hearing ko. Naririnig ko ang mga conversation ng mga tao kahit mahinahon silang mag-usap. Naririnig ko ang heartbeat ng mga tao, ang breathing nila,
kahit ang stomach sounds nila. At pangatlo, hinawakan niya ang tiyan niya. Nagsimula akong magutom ng hindi ordinary na pagkain. Gusto ko ng raw meat, gusto ko ng dugo. Parang may voice sa loob ko na nagsasabi na kailangang kumain ako ng human flesh para maging complete ang transformation ko. Lumayo ako lalo sa kanya. Alam ko na dangerous ang situation, pero may something sa way niya ng pagsasalita na nagsasabi sa akin na hindi niya ako sasaktan. Pero hindi mo ginawa? Tanong ko. Hindi. At yun ang nagiging problema. Sabi ng matandang babae, dapat within 24 hours after kong lunukin ang Broca Stone, kumain ako ng fresh human meat para makomplete ang transformation. Kung hindi, mamamatay daw ako sa loob ng 1 linggo dahil hindi matatanggap ng katawan ko ang stone. So anong ginawa mo? Tumakbo ako. Nung gabi, habang natutulog lahat ng mga aswang sa community, tumakbo ako. Hindi ko alam kung paano ko nagawa, pero parang naging sobrang bilis ko. Tumakbo ako ng walang patungo hanggang sa nakarating ako sa highway. Nakakuha ako ng ride pabalik ng Davao. Pero hindi ka umuwi sa inyo? Hindi pwede. Alam kong hahanapin nila ako at ayoko na madamay ang family ko sa gulo na ito. Kaya nagtago ako sa mga abandoned buildings sa city. Tapos naging nomad ako sa mga gubat at bundok sa paligid ng Davao. Ilang araw ka nang ganyan? 2 linggo na. At habang tumatagal, nagiging mas mahirap kontrolin ang mga urges ko. Minsan nagigising ako sa gabi na nakakita ako ng raw meat sa harap ko. Mga patay na manok, mga patay na aso, mga patay na pusa. Hindi ko alam kung ako ang pumatay sa kanila o may iba. Pero nakain ko na sila bago ko ma-realize. Kaya pala, may patay na manok sa likod ng bahay ko. Siguro kinain niya yon habang natutulog ako. Pero kahapon, may nangyari na kakaiba. Narinig ko ang mga boses ng mga tao na nagsasalita sa dialect na hindi ko maintindihan. Pero somehow naiintindihan ko. Sinasabi nila sa akin na tumakbo ako sa bundok na ito, na may makakakita sa akin na makakatulong. Sila yung mga kaluluwang bantay na sinabi mo. Oo, ang mga ninuno ko. Sabi nila, may dugo ako ng mga ancient shaman at hindi completely mawawala ang humanity ko kahit naging partial aswang ako. Kaya lang, kailangan ko ng tulong ng isang tao na may experience sa pakikipaglaban sa mga aswang para ma-reverse ang nangyari sa akin. Napaisip ako. Ang lahat ng sinasabi niya ay consistent sa mga alam ko tungkol sa mga aswang at sa mga traditional magic ng mga tribes sa Mindanao. Pero ang problema ay hindi ko pa narinig ng case na na-reverse ang Broca Stone transformation. Bakit mo naman ako pinili? Tanong ko. Hindi ako ang pumili. Ang mga spirits ang nag-guide sa akin dito. Sinabi nila na may tao sa bundok na ito na may tikbalang protection. At yun ang makakatulong sa akin. Napatigil ako. Paano niya nalaman ang tungkol kay Piccolo at sa tikbalang hair? Hindi ko sinabi sa kanya yun. Paano mo nalaman ang tungkol sa tikbalang protection? Sinabi ng mga spirits. Sabi nila, may manok ka na may golden thread na galing sa tikbalang. At yung thread na yon ang nagbibigay sa iyo ng special abilities laban sa mga aswang. Totoo nga. Pero ang tanong ay, kung bakit interested ang mga spirits na tulungan siya? At kung trustworthy ba talaga ang mga spirits na yon? Veronica, sabi ko, ginawa kong serious ang tono ng boses ko. Kailangan mo ba ng tulong ko para ma-reverse ang nangyari sa iyo? O kailangan mo ng protection para sa mga aswang na nagahap sa iyo? Pareho, sagot niya. Pero mostly, gusto ko lang maging normal ulit. Ayoko maging monster. Ayoko na magutom ng dugo ng tao. Ayoko na makita ng family ko na naging ganito ako. Nakita ko sa mata niya na sincere siya. Pero nakita ko rin na ang mga ugat sa leeg niya ay naging mas prominent habang emotional siya. Yung mga kuko niya ay lumalaki habang nagsasalita. Ang mga mata niya ay minsan naging kulay asul. Pero ang problema, dagdag niya, ay hindi lang ako ang hahanapin ng mga aswang. Ikaw din. Ako? Bakit naman ako? Dahil nandito ako sa territory mo, sa culture ng mga aswang, kapag may nakakuha sila ng territory ng isang manghuhuli, pwede nilang gawin lahat para makuha yung territory. At kapag nakita nila na may tumutulong sa kanilang target na rin yung tumutulong. Hindi ko naisip yon. Sa lahat ng mga aswang na napatay ko, hindi pa ako nakasama sa organized community. Lahat ay solo aswang o kaya mga small groups lang. Pero ngayon, nakakasama ko ng isang partial aswang na may connection sa malaking community at malamang target na ako. Ilang aswang kaya ang naghahap sa iyo? Tanong ko. Base sa nakita ko sa community, siguro mga 30. Pero hindi lahat yun ang lalabas para hanapin ako. Siguro mga 10 lang. Kaya lang yung mga yun ay experienced fighters na. Hindi sila basta-basta mga baguhan. 10 na experienced aswang fighters versus ako na may mga armas. Pero walang tikbalang protection dahil nawawala si Piccolo. Hindi magandang odds yun. May alam ka ba kung nasaan si Piccolo?
Tanong ko sa kanya. Sino si Piccolo? Yung manok ko. Nawawala siya kahapon. At siya yung may tikbalang hair na protection ko. Nag-isip siya saglit. Hindi ko nakita yung manok mo. Pero kahapon habang naglalakad ako sa bundok, narinig ko ang malalakas na tunog ng mga aswang na naghahanap. Siguro nakuha nila yung manok mo para ma-weekend ka. Kung totoo yon, ibig sabihin wala na si Piccolo at wala na rin ang protection ko. Pero ibig sabihin din na alam na ng mga aswang na nandito at alam nila kung paano ako ma-defeat. Kailangan nating maghanap ng tulong. Saan tayo maghahanap ng tulong? Sa lola ko, si Lola Aganda. Siya ang nag-train sa akin kung paano maging manghuhuli ng aswang. At siya ang may pinakamaraming alam tungkol sa mga traditional magic sa buong bundok. Nasaan siya? Mga 2 oras lakad mula dito. Pero delikado ang maglakad sa gubat ngayon na gabi, lalo na't may mga aswang na naghahanap sa atin. Tumayo si Veronica at tiningin ako sa mata. Denver, sorry kung nadamay ka sa problema ko, pero hindi mo ako kailangang tulungan kung ayaw mo. Pwede akong umalis at harapin ang mga aswang mag-isa. Nakita ko sa mata niya na sincere siya at nakita ko rin na takot siya. Hindi siya takot mamatay. Takot siya na ma-consume completely ng aswang nature niya at maging monster na talaga. Hindi, sabi ko, hindi kita iiwan, pero kailangan nating maging strategic. Hindi tayo pwedeng basta-basta maglakad sa gubat ngayon. Ano ang plano mo? Nag-isip ako. May mga armas ako sa silong, pero limited lang sila laban sa 10 na experienced aswang. Kailangan ko ng advantage. At ang pinakamabilis na paraan para makakuha ng advantage ay kausapin si Lola Aganda. Maghihintay tayo hanggang mag-umaga, sabi ko. Sa umaga, mas mahina ang mga aswang at mas safe tayong maglakad. Pupunta tayo kay Lola Aganda at kukuha tayo ng advice tungkol sa kung paano ma-reverse ang nangyari sa iyo. Paano naman kung hanapin tayo ng mga aswang dito sa gabi? May mga traps ako sa paligid ng bahay na makakakita ng mga aswang bago pa nila tayo maabot. At lahat ng armas ko ay effective laban sa kanila. Hindi tayo madaling defeat dito sa territory ko. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi sapat ang mga traps at armas ko laban sa 10 na experienced aswang fighter. Kailangan ko ng tikbalang protection ni Piccolo. Pero wala na si Piccolo. Veronica, sabi ko, may tanong ako. Yung mga spirits na nag-guide sa iyo dito, nagsabi ba sila kung paano mo ma-reverse ang Bruca Stone transformation? Sabi nila, kailangan mamatay ang head ng aswang community na nag-transform sa akin. Kapag namatay yon, lahat ng mga transformation na ginawa niya ay ma-reverse. Sino ang head ng community? Yung matandang babae na nag-force sa akin na lunukin ang stone. Hindi ko alam ang pangalan niya, pero siya ang pinaka-leader ng lahat ng aswang sa community. Ibig sabihin, para ma-save si Veronica, kailangan kong pumatay ng head ng isang organized aswang community na may 30 members. At kailangan kong gawin yun ng walang tikbalang protection. Denver, sabi ni Veronica, hawak niya ang kamay ko. Malamig ang kamay niya at may kasamang iba pang texture na hindi normal sa human skin. Alam kong mahirap ang hinihingi ko, pero wala na akong ibang maaasahan. Tiningin ko siya sa mata at nakita ko doon yung desperation ng isang taong hindi na alam kung ano pa ang gagawin. Nakita ko rin yung pag-asa na baka may paraan pa para ma-save siya. Okay, sabi ko, tutulong ako sa'yo, pero kailangan mo ring tulungan ako. Paano? Kapag nakausap na natin si Lola Aganda bukas at nakuha na natin ang kompletong information tungkol sa kung paano mo ma-reverse ang transformation mo, kailangan mo akong tulungan na makipaglaban sa mga aswang. Kahit partial aswang ka, may abilities ka na pwedeng makatulong sa atin. Hindi ko alam kung kaya ko. Baka sa gitna ng laban, malose ko ang control at maging complete aswang ako. Kaya nga kailangan natin puntahan si Lola Aganda para malaman natin kung paano mo makontrol ang abilities mo. Tumango siya. Okay, pero Denver, promise mo sa akin na kapag nakita mo na hindi ko na makontrol ang sarili ko at nagiging threat na ako sa'yo, papatayin mo ako. Ayoko maging dahilan kung bakit may mamatay na innocent na tao. Hindi ako sumagot agad. Alam kong serious siya sa sinabi niya at alam ko rin na possible na mangyari yon. Pero hindi pa ako ready na i-commit na papatayin ko siya. Sana hindi na tayo makarating sa point na yun. Sabi ko na, tumunog ang mga alarm traps ko sa labas ng bahay. May nakakadetect akong mga aswang na papalapit sa area ko at hindi lang isa o base sa tunog ng mga traps. Mga 5 o 6 silang papalapit. Nandito na sila, bulong ni Veronica. At nakita ko na nagbabago na naman ang mga mata niya. Nagiging asul na may kasamang pula. Kailangan nating mag-prepare, sabi ko. Tumayo at kinuha ang lahat ng armas na kailangan. Veronica, stay behind me. Gamitin mo lang ang abilities mo kapag kailangan, pero wag kang mag-lose ng control.
Pero habang nag-prepare kami, narinig ko ang isang pamilyar na tunog sa laba. Ang tawag ng isang manok. Ang tawag ni Piccolo. Piccolo? Sigaw ko. Tumakbo sa entrance ng silong. Denver? Huwag! Sigaw ni Veronica. Trap yun. Pero huli na. Narinig ko na ang boses ni Piccolo. At alam kong kailangan ko siyang isave. Tumakbo ako paakyat sa itaas ng silong. Papunta sa labas ng kubo. Hindi nag-iisip ng mga consequences. Pagkalabas ko ng kubo, nakita ko si Piccolo sa gitna ng clearing. Pero hindi siya nag-isa. Nakatayo sa paligid niya ay 6 na malaking itim na nilalang na may mga mata na kulay pula at mga ngipin na ang mga aswang ay naka-human form pa. Pero nakikita ko na ang mga features nila na hindi normal. Ang mga mata, ang mga ngipin, ang mga kuko, ang mga ugat sa kanilang mga leeg. At sa gitna ng mga aswang, may hawak si Piccolo na may nakataling lubid sa paa. Nakikita ko ang golden thread ng tikbalang hair sa kanyang mga balahibo. Pero nakikita ko rin na wounded siya. Denver! Tawag ng isa sa mga aswang. Ang boses niya ay may kasamang iba pang tunog na parang hayop. Gusto mo ba makakuha ng manok mo? Lumapit ka dito at pag-usapan natin kung paano mo masave ang kaibigan mo. Alam kong trap yon, pero alam ko rin na without si Piccolo, hindi ko kaya makipaglaban sa mga aswang na ito. Kailangan ko ng tikbalang protection niya. Ano ang gusto ninyo? Sigaw ko pabalik. Hawak ang sibat ko, pero hindi lumalpit. Yung babae, sagot ng aswang. Yung nandoon sa bahay mo, ibigay mo sa amin ang babae at ibibigay namin sa iyo ang manok mo. Tumingin ako pabalik sa kubo at nakita ko si Veronica na nakatingin sa akin mula sa entrance ng silong. Ang mga mata niya ay nagmamakaawa na huwag ako susuko. Pero nakita ko rin doon ang acceptance na baka kailangan niyang magsakripisyo para masave ako. Pero hindi ko kayang gawin yon. Hindi ko kayang isuko si Veronica sa mga aswang kahit ibigay nila sa akin si Piccolo. Hindi. Sigaw ko. Hindi ko ibibigay sa inyo ang babae. Nagtawanan ang mga aswang at nakita ko na nagsimula na silang mag-transform sa kanilang true forms. Nagiging mas malaki, mas itim, mas nakakatatakot. Sige, sabi ng leader nilang aswang. Kung ganyan, papatayin namin ang manok mo. Tapos papatayin ka namin. Tapos kunin namin ang babae. At hindi ko na napigilan ang sarili. Tumakbo ako towards sa mga aswang. Hawak ang sibat ko. Ready na makipaglaban kahit alam kong hindi favorable sa akin odds. Pero bago pa ako makarating sa kanila, biglang may lumabas sa gubat, si Veronica. Pero hindi na siya yung takot na babae na naging kasama ko sa silong. Ang mga mata niya ay completely asul na. Ang mga kuko niya ay naging sobrang haba. At ang bilis niya ay parang hindi tao. Tumakbo siya sa direksyon ng mga aswang at nagsimula ang laban. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Si Veronica ay tumakbo papunta sa mga aswang na may bilis na hindi ko inaasahan. Parang blur lang siya sa aking mga mata. Ang una niyang target ay ang aswang na humahawak kay Piccolo. At bago pa nakareact ang aswang, nakita ko na ang mga kuko ni Veronica ay tumusok sa dibdib nito. Ang aswang ay sumigaw, hindi ordinary na sigaw ng tao, kundi isang malakas na ungol na parang pinagsama ang tunog ng aso, baboy at tao. Dumugo siya ng marami pero hindi pa siya namatay. Tumakbo siya palayo kay Veronica, bit-bit pa rin si Piccolo. Ang ibang 5 na aswang ay agad na nag-react. Nagsimula silang mag-transform sa kanilang true forms. Ang mga katawan nila ay lumaki ng 3 beses. Ang mga balahibo ay lumabas sa buong katawan. Ang mga mukha ay naging parang aso na may sobrang laking mga ngipin. Ang mga kamay nila ay naging mga paws na may mga kuko na halos isang piye ang haba. Pero si Veronica, kahit partially transformed lang, ay nakakasabay sa kanilang speed. Nakita ko na ang mga ugat sa kanyang katawan ay naging visible na, pulsing na kulay itim na dumadaloy sa kanyang mga braso at leeg. Ang mga mata niya ay completely blue na at ang mga kuko niya ay naging kasing haba ng mga kuko ng mga aswang. Tumakbo ako papunta sa gitna ng laban, hawak ang sibat ko. Ang una kong target ay ang aswang na may hawak kay Piccolo. Kailangan ko ma-rescue si Piccolo para makuha ko ang tikbalang proteksyon na kailangan ko. Pero bago pa ako makarating, isa sa mga aswang ay tumalon sa akin. Ang bigat niya ay halos 3 beses sa normal na tao. At nang tumama siya sa akin, nauntog ako sa lupa ng sobrang lakas. Ang hininga ay nawala sa akin at nakita ko ang mga malaking ngipin niya na papalapit sa aking leeg. Pero bago pa niya ako makagat, biglang may sumigaw mula sa direksyon ng kubo ko. Denver, hawak mo ito. Tumingin ako at nakita ko si Jepoy na tumatakbo papunta sa amin. Nagtaka ako kung bakit niya nandito. Pero nakita ko rin na may hawak siyang isang malaking bote ng holy water. Jepoy, umalis ka dito, sigaw ko, pero huli na.
Ang aswang na nasa ibabaw ko ay nakatingin na kay Jepoy at nakita ko sa mga mata nito na bagong target na si Jepoy. Pero hindi naging madali para sa aswang na lumapit kay Jepoy. Si Veronica ay biglang sumulpot sa tabi ng aswang at hinatak ito palayo sa akin. Nakita ko na lumalabas ang mga pangil sa kanyang bibig at narinig ko na ang boses niya ay may kasamang growl na parang hayop na rin. Tumayo ako agad at kinuha ang sibat ko. Ang holy water na binato ni Jepoy ay tumama sa isa sa mga aswang at agad na nasunog ang balahibo nito. Sumigaw ang aswang ng sobrang lakas at nakita ko na nagiging mas aggressive pa ang mga kasama nito. Jepoy, bakit ka nandito? Sigaw ko habang tumatakbo papunta sa kanya. Nakita ko ang mga ilaw mula sa bundok at narinig ko ang mga ingay. Sagot niya, hinihingal. Alam kong may problema ka, kaya kumuha ako ng tulong. Anong tulong? Si Lola Aganda. Nandito siya sa baba ng bundok, naghihintay. Natuwa ako na narinig yon. Si Lola Aganda ay ang pinaka-experience na manggagamot at aswang fighter sa buong area. Kung nandito siya, may chance kaming makatakas sa situation na ito. Pero ang problema ay kailangan pa namin makaabot sa kanya. At ang mga aswang ay hindi kami palalampasin ng basta-basta. Nasaan si Lola Aganda? Tanong ko kay Jepoy. Sa old chapel sa baba ng bundok. May mga ritual tools siya doon na pwede niya gamitin. Alam ko ang lugar na yon. Mga 30 minuto na mabilis na lakad mula sa kubo ko. Pero sa gitna ng laban na ito, magiging sobrang hirap makarating doon. Veronica, sigaw ko, kailangan nating tumakbo papunta kay Lola Aganda. Nakita ko na nakipag-wrestle si Veronica sa dalawa na aswang at na-hold niya sila. Pero nakita ko rin na naghihirap na siya. Ang mga ugat sa kanyang katawan ay nagiging mas itim at ang mga mata niya ay may kasamang pula na sa blue. Sign yun na unti-unti na siyang nawawalan ng control sa kanyang human side. Hindi ako makakatakas, sigaw niya pabalik. Masyadong marami sila. Kayo na lang. Tumakbo na kayo. Pero hindi ko siya ma-abandon. Alam kong kapag iniwan ko siya dito, mamamatay siya at mawawala na ang opportunity namin na ma-reverse ang transformation niya. Tumingin ako sa paligid, naghahanap ng paraan para makatakas kaming lahat. Nakita ko na ang aswang na may hawak kay Piccolo ay nasa malayong sulok na ng clearing at mukhang hindi niya balak sumali sa laban. Gusto niya lang na makakuha ng hostage para makontrol niya kami. Jepoy? Sabi ko, may 2 ka pang bote ng holy water? Oo, pero iilan lang. Sagot. Okay, ganito ang gagawin natin. Ikaw ay tatakbo sa direksyon ng aswang na may hawak kay Piccolo. Sabugan mo siya ng holy water para ma-distract. Tapos, kunin mo si Piccolo at tumakbo papunta sa gubat. Paano ka naman? Tutulong ako kay Veronica na makatakas sa mga aswang na yan. Tapos susundan ka na. Denver, delikado yan. Alam ko pero walang ibang paraan. Tumakbo si Jepoy sa direksyon na sinabi ko at nakita ko na ang aswang na may hawak kay Piccolo ay na-surprise. Hindi niya inaasahan na may tatakbo papunta sa kanya. Nagsimula siyang mag-prepare na makipaglaban pero nakita ko na na-hesitate siya dahil hawak niya pa rin si Piccolo. Samantala, tumakbo ako papunta kay Veronica. Nakita ko na napakorner na siya ng 3 aswang. At nakita ko rin na ang mga sugat sa kanyang katawan ay nagiging mas marami. Pero nakita ko rin na ang bawat aswang na nakakagat sa kanya ay nagiging mas weak. Parang may lason sa dugo niya na nakakaapekto sa mga aswang. Veronica, sigaw ko, may lason ka ba sa dugo mo? Hindi ko alam, sigaw niya pabalik habang nagdi-dodge sa mga attack ng mga aswang. Pero nakita ko na kapag nakakagat nila ako, nagiging weak sila. Ito ay isang valuable information. Ibig sabihin, kahit partially transform siya, ang human nature niya ay may natural defense laban sa mga aswang. Umabot ako sa kanyang tabi at sinaksak ang isa sa mga aswang sa gilid gamit ang sibat. Ang pilaking dulo ng sibat ay tumusok sa katawan ng aswang at agad na nasunog ang paligid ng sugat. Bumagsak ang aswang pero hindi pa patay. Veronica, kailangan nating tumakbo ngayon, sabi ko sa kanya. Pero hindi ko makontrol ang sarili ko, sagot niya at nakita ko na totoo yon. Ang mga mata niya ay halos completely red na at ang mga kilos niya ay nagiging mas animal-like. Trust me, sabi ko. Hinawakan ko ang kamay niya. Kaya mo yan. Focus ka sa boses ko. Nakita ko na nag-effort siya na mag-concentrate at unti-unti na bumalik ang blue sa kanyang mga mata. Okay, sabi niya. Pero bilis. Tumakbo kami paalis sa clearing, papunta sa direksyon kung saan tumakbo si Jepoy. Nakita ko na nakuha na niya si Piccolo mula sa aswang. Pero nakita ko rin na hinahabol siya ng aswang na yon. Sumigaw ako kay Jepoy, "Dito! Tumakbo ka dito!" Nakita niya kami at tumakbo sa direksyon namin. Ang aswang na humahabol sa kanya
ay medyo naging slow dahil sa holy water na tinamaan sa kanya, pero hinahabol pa rin siya. Nang maging magkakasama na kaming tatlo, plus si Piccolo, nagsimula kaming tumakbo sa gubat, papunta sa direksyon ng Old Chapel. Pero alam ko na hihabulin pa rin kami ng mga aswang. Habang tumatakbo, sinabi ko kay Hepoy, anong ginagawa ni Lola Aganda sa chapel? Naghahanda siya ng mga ritual para maprotek ang buong bundok laban sa mga aswang, sagot niya. Nakita niya daw sa panaginip niya na may malaking grupo ng mga aswang na paparating dito. Alam niya ba ang tungkol kay Veronica? Hindi ko sinabi sa kanya, pero alam niya na may kasama kang babae na may kakaibang energy. Tumingin ako kay Veronica habang tumatakbo. Nakita ko na medyo okay na ang kondisyon niya. Ang mga mata niya ay balik normal na at ang mga kuko niya ay medyo umikli na rin. Pero nakita ko pa rin ang mga ugat sa kanyang leeg na naging visible. Veronica, sabi ko, okay ka pa ba? Okay pa naman, sagot niya. Pero nakakapagod yung pakikipaglaban habang nag-struggle na makontrol ang sarili. Ilang aswang pa kaya ang maghahabol sa atin? Siguro lahat ng natitira. Nakita mo naman na galit na sila. Totoo yun. Nakita ko sa mga mata ng mga aswang na hindi lang simple rescue mission ang ginagawa nila. Personal na ang laban sa kanila at hindi sila titigil hanggang sa makuha nila si Veronica o kaya mamatay kaming lahat. Maya-maya, narinig ko ang mga tunog sa likod namin. Mga mabibigat na yapak, mga growling, mga breaking ng mga sanga ng mga puno. Hinahabol nga kami ng mga aswang at mas mabilis pa sila sa amin. Mas bilisan natin, sabi ko, hindi na sila malayo. Pero habang tumatakbo, nagsimula akong ma-realize na may problema sa plano namin. Kahit makarating kami kay Lola Aganda, walang garanti na kaya niyang tumulong sa amin laban sa ganong karaming aswang. Si Lola Aganda ay mahusay, pero matanda na rin siya at alam kong limited na ang physical capabilities niya. Jepoy, sabi ko, ano ba talaga ang plano ni Lola Aganda? Sabi niya, may ritual siya na pwedeng gawin para ma-weaken ang lahat ng aswang sa area. Pero kailangan daw niya ng tulong ng isang tao na may direct contact sa mga aswang. Ibig sabihin ako? Hindi. Ibig sabihin yung babae na kasama mo. Natigil ako sa pagtakbo. Ano? Si Lola Aganda ay nakakita sa panaginip niya ng babae na partially aswang na dadating sa bundok. Sabi niya, yung babae na yon ang key para ma-defeat ang mga aswang na naghahanap sa kanya. Tumingin ako kay Veronica. Narinig mo ba yon? Narinig ko, sagot niya. Pero hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nila. Siguro alam ni Lola Aganda kung paano mo makontrol ang aswang abilities mo para gamitin natin laban sa kanila. Sabi ko, possible. Pero ang tanong ay makakaabot ba tayo sa kanya bago tayo maabot ng mga aswang? Nakita ko sa malayo ang Old Chapel, isang lumang building na gawa sa mga bato na ginagamit noon ng mga missionary sa area. Hindi na ginagamit for regular services, pero ginagamit pa rin ng mga local shamans para sa mga special rituals. Pero nakita ko rin na may mga ilaw sa paligid ng chapel. Hindi ordinary na ilaw, kundi parang mga torch na may kakaibang kulay ng apoy. Sign yun na nandoon nga si Lola Aganda at nag-prepare na siya ng mga ritual. Nandoon na si Lola Aganda, sigaw ko sa mga kasama ko. Pero sa same time, narinig ko na ang mga aswang ay mas lumapit na sa amin. Nakita ko na ang mga shadow nila sa pagitan ng mga puno at narinig ko ang mga growling nila na nagiging mas malakas. Hindi natin kaya ma-outrun sila, sabi ni Veronica. Kailangan nating lumaban, pero sa chapel may advantage tayo, sabi ko. Si Lola Aganda ay may mga blessed na armas doon at holy ground yon. Sige, sabi ni Veronica. Pero kapag nakita ninyo na nawawala na ako sa control, iwan ninyo ako at tumakbo. Hindi, sabi ko. Magkakasamang tayo sa laban na ito. Tumakbo kami sa chapel at nakita ko na bumukas ang pinto. Lumabas si Lola Aganda na may hawak na malaking staff na may mga crystal sa dulo. Ang buhok niya ay completely white na, pero ang mga mata niya ay matalinong nakatingin sa amin. Denver, pumasok kayo sa loob, sabi niya sa amin. Naghanda na ako ng mga proteksyon dito. Pumasok kami sa chapel at nakita ko na nag-prepare nga si Lola Aganda ng mga kakaibang bagay. May mga drawing sa sahig na gawa sa asin at mga herbs. May mga candle na naka-arrange sa specific pattern at may mga armas na blessed sa altar. Lola, sabi ko, ito si Veronica. Siya yung babae na nakita ninyo sa panaginip. Tiningin si Lola Aganda kay Veronica at nakita ko na nag-change ang expression niya. Hindi siya naging takot, pero naging mas serious. Halika dito, anak, sabi niya kay Veronica. Kailangan kitang tingnan ng mas mabuti. Lumapit si Veronica kay Lola Aganda at hawak ni Lola ang kanyang mga kamay. Nakita ko na nag-glow ang mga crystals sa staff ni Lola at nakita ko rin na nag-react
Ang mga ugat sa katawan ni Veronica, naging mas visible sila, pero hindi na kulay itim, kundi kulay gold. Ah, sabi ni Lola Aganda, naintindihan ko na. May lahi ka ng shamans, pero nakorrupt ang energy mo ng Broca Stone. Pero may proteksyon ka pa rin mula sa mga ninuno mo. Pwede ba ninyong ma-reverse ang nangyari sa akin? Tanong ni Veronica. Pwede, pero hindi madali. Kailangan mo munang makontrol ang dalawang side mo, ang human side at ang aswang side. Tapos, kailangan mo gamitin ang dalawang side na yon para ma-defeat ang leader ng mga aswang na nag-transform sa iyo. Paano ko makontrol ang dalawang side ko? May ritual ako na pwedeng gawin para temporary mo makontrol yan. Pero kailangan mong maging willing na i-embrace ang aswang side mo para mabalance mo siya sa human side mo. Nakita ko na nag-hesitate si Veronica, pero kapag in-embrace ko ang aswang side ko, baka hindi ko na makontrol yon. Kaya nga kailangan mo ng guide. Sabi ni Lola Aganda, tiningin niya ako. Si Denver ang magiging anchor mo sa human side mo. Habang ginagamit mo ang aswang abilities mo, hawak niya ang kamay mo para hindi ka makonsume ng dark energy. Narinig ko na ang mga aswang sa labas ng chapel. Nakita ko sa mga bintana na mga shadow na gumagalaw sa paligid ng building. Alam kong hindi na matagal bago sila sumubok na pumasok. Lola, kailangan namin ng mabilis na solution, sabi ko. Nandito na ang mga aswang. Alam ko, sabi ni Lola, kaya nga ginawa ko na ang lahat ng preparation. Veronica, handa ka na ba? Tumingin si Veronica sa akin at nakita ko sa mga mata niya ang takot, pero nakita ko rin ang determinasyon. Handa na ako, sabi niya. Denver, kailangan mo rin ang preparation, sabi ni Lola Aganda. Kunin mo si Piccolo. Lumapit ako kay Jepoy at kinuha si Piccolo. Nakita ko na okay na ang kondisyon niya at nakita ko rin na ang golden thread ng tikbalang hair sa kanyang mga balahibo ay naging mas bright. Hawak mo si Piccolo habang hawak mo rin ang kamay ni Veronica, sabi ni Lola Aganda. Ang tikbalang energy kay Piccolo ay magsiserve as protection ninyo sa dalawa habang ginagamit ni Veronica ang mixed powers niya. Hawak ko si Piccolo sa isang kamay at hinawakan ko ang kamay ni Veronica sa kabilang kamay. Agad kong naramdaman ang kakaibang energy na dumadaloy sa pagitan namin, combination ng tikbalang energy, human spiritual energy, at controlled aswang power. Ngayon, sabi ni Lola Aganda, ready na kayo na harapin ang mga aswang. Pero tandaan ninyo, goal ninyo ay hindi pumatay sa lahat ng aswang. Goal ninyo ay makakuha ng information kung saan nandoon ang leader nila para maputol ninyo ang source ng problema. Narinig ko na ang mga aswang ay nagsimula ng tumawag sa labas ng chapel. Veronica, Veronica, lumalabas ka na diyaan. Alam namin na nandyan ka. Hindi namin kayo sasaktan kung ibibigay ninyo lang sa amin ang babae. Pero kung hindi, pipilitin namin kayong lumabas at papatayin namin ang lahat ng tao sa chapel na yan. Tumingin ako kay Veronica at nakita ko na nag-change na ang mga mata niya. Pero ngayon, hindi na ito purely blue o purely red. Ngayon ay may combination na ng dalawa at nakita ko na controlled niya ang energy na lumalabas sa kanya. Handa na ako, sabi niya sa akin. Pero Denver, wag mo akong bibitawan kahit ano pa man ang mangyari. Hindi kita bibitawan, sagot ko. Lola, sabi ni Veronica, maraming salamat sa tulong ninyo. Walang anuman anak, pero tandaan mo, ang laban na ito ay hindi lang para sa iyo. Para rin ito sa lahat ng mga taong mababago ng mga aswang sa hinaharap. Lumabas kami ng chapel, si Veronica, ako, si Jepoy, at si Lola Aganda. Nakita ko na nandoon nga ang mga aswang. Hindi lang yung 6 na nakipaglaban namin kanina, kundi mas marami pa. Siguro mga 10 o 12 sila. At lahat ay nakatransform na sa kanilang malaking aswang forms. Pero nakita ko rin na may kakaibang fear sa mga mata nila habang tinitignan nila si Veronica. Hindi nila inaasahan na makakakontrol siya ng abilities niya. Veronica, sabi ng leader ng mga aswang, isang sobrang laking itim na nilalang na may mga mata na parang suno. Balik ka na sa amin. Hindi mo kailangang makipaglaban. Tanggapin mo na ang bagong identity. Hindi, sagot ni Veronica at nakita ko na confident siya sa boses niya. Hindi ako babalik sa inyo at hindi ko hahayaang saktan ninyo ang mga taong tumutulong sa akin. Kung ganyan, sabi ng leader, papatayin namin ang lahat ng kasama mo at pipilitin ka naming bumalik. At nagsimula na ang laban. Pero ngayong may kasamang si Veronica na may controlled power, may kasamang si Lola Aganda na may spiritual ability at hawak ko si Piccolo na may tikbalang protection. Iba na ang dating ng laban. Nakita ko na hindi na kami yung mga na-corner na tao na tumakas sa mga aswang. Ngayon, kami na ang mga hunter. Ang laban ay nagsimula ng sabay-sabay. Ang mga aswang ay hindi nag-atake ng isa-isa. Lahat sila ay tumakbo towards sa amin na parang coordinated attack.
Pero ready na kami. Si Lola Aganda ay naging una sa attack. Hinagis niya ang staff niya sa ere at biglang naging ring of fire sa paligid namin. Ang apoy ay hindi ordinary. Kulay violet ito na may kasamang silver at nakita ko na ang mga aswang na lumapit sa apoy ay nasusunog kahit hindi pa nila nahahawakan. Ang apoy na yan ay magtatagang 10 minuto. Sigaw ni Lola Aganda. Sa loob ng 10 minuto na yan, kailangan ninyong makakuha ng information kung saan nandoon ang leader ng mga aswang. Si Veronica ay naging sumunod sa attack. Hawak ko pa rin ang kamay niya, pero nakita ko na controlled na niya ang abilities niya. Ang mga mata niya ay naging golden at ang mga kuko niya ay lumaki, pero hindi sobra. Ang bilis niya ay naging katulad ng mga aswang, pero hindi nawawala ang humanity. Tumakbo siya papunta sa pinakamalapit na aswang. Pitpit ako sa kamay niya. Ang combination ng tikbalang energy mula kay Piccolo at ang balanced energy niya ay gumawa ng isang protective aura sa paligid namin. Kahit sumama ako sa kanyang attack, hindi ako nasasaktan ng mga counter-attack ng mga aswang. Sinaksak ni Veronica ang una niyang target sa dibdib gamit ang mga kuko niya, pero hindi niya pinatay. Instead, hinawakan niya ang ulo ng aswang at tumingin sa mata nito. Nasaan ang matandang babae na nag-transform sa akin? Tanong niya, at nakita ko na may kakaibang power sa boses niya. Parang may compulsion na nagfo-force sa aswang na sumagot. Sa Malasag Hills, sagot ng aswang, hindi niya makontrol ang sarili. Sa cave complex, sa pinakatuktok ng bundok, ilang aswang ang kasama niya doon? 20, plus ang mga bagong recruits na hindi pa fully transformed. Ano ang ginagawa niya sa mga recruits na yun? Ginagamit niya sila para sa ritual na magbibigay sa kanya ng immortality. Kapag natapos niya ang ritual, hindi na siya mamamatay kahit patayin mo ang lahat ng aswang na ginawa niya. Napatigil ako sa narinig ko. Ibig sabihin, hindi lang simple aswang leader, si matandang babae. Gumagawa siya ng isang ritual para maging immortal. At kapag natapos niya yon, imposible na ma-reverse ang transformation ni Veronica. Kailan niya matatapos ang ritual? Tanong ni Veronica. Bukas ng hating gabi, sa full moon. Tiningin ako sa kalangitan. Halos full moon na ngayong gabi. Ibig sabihin, bukas na lang ang deadline na. Ilang oras ang travel time papunta sa Malasag Hills? Tanong ko kay Lola Aganda. Kung maglalakad kayo mga 6 na oras, sagot niya habang nag-control ng violet fire na ring sa paligid namin. Pero kailangan ninyo ng preparation bago kayo pumunta doon. Hindi basta-basta yung ritual na ginagawa ng matandang babae na yan. Binitawan ni Veronica ang aswang na kinakausap niya at agad na namatay ito. Nakita ko na ang pag-extract ng information ay naging exhausting sa kanya, pero controlled pa rin niya ang sarili. May isa pa akong kailangan na tanong, sabi niya. Pero kailangan ko ng mas powerful na aswang para makakuha ng mas detailed na information. Tiningin niya sa leader ng grupo ng mga aswang, yung malaking itim na nilalang na may mga mata na parang sunog. Nakita ko na hindi madaling kausapin yon dahil mukhang experienced fighter siya. Denver, sabi niya sa akin, kailangan mo akong dalhin sa leader na yon, pero mas delikado siya kesa sa una. Kaya natin yan, sabi ko sa kanya. Hinigpitan ko ang hawak ko sa kamay niya at kay Pic. Tumakbo kami papunta sa leader ng mga aswang. Ang ibang aswang ay na-distract pa rin sa pag-attempt nila na lampasan ang violet fire ring ni Lola Aganda. Kaya medyo clear ang path namin papunta sa leader. Pero ang leader ay hindi naghintay na lumapit kami sa kanya. Tumakbo rin siya papunta sa amin at nakita ko na mas mabilis siya sa ibang aswang. Ang size niya ay halos katulad ng kotse at ang mga kuko niya ay parang mga sword. Nang magkasalubong kami, sinubukan ni Veronica na gawin ang same technique, hawakan ang ulo ng aswang para ma-extract ang information. Pero ang leader ay mas matalino. Bago pa niya mahawakan ang ulo nito, hinampas niya kami ng mga kuko niya. Nauntog kami sa lupa, pero dahil may protective aura kami, hindi kami seriously injured. Pero nakita ko na medyo naapektuhan si Veronica. Ang golden blue color ng mga mata niya ay medyo naging mas red. Denver, sabi niya sa akin. Nanginginig ang boses niya. Nagiging mas mahirap na kontrolin ang aswang side ko habang mas malaki ang kalaban. Focus ka sa boses ko, sabi ko sa kanya. Hawak mo ako, hawak ko si Piccolo. Hindi ka mag-isa sa laban na ito. Tumayo kami ulit at nakita ko na ang leader ng mga aswang ay nag-prepare na para sa next attack niya. Pero nakita ko rin na may fear sa mata niya. Hindi niya inaasahan na kaya naming makipaglaban sa kanya ng direkto. Ikaw, Veronica, sabi ng leader. Ang boses niya ay parang combination ng growl ng aso at sigaw ng tao. Bakit mo kinakampi ang mga taong ito? Sila ang kalaban ng mga katulad natin. Hindi ako katulad mo, sagot ni Veronica. Ako ay tao pa rin.
kahit may aswang blood ako, at hindi ko hahayaang saktan mo ang mga taong nag-aalaga sa akin. Hanggang kailan mo kaya kontrolin ang sarili mo? Tanong ng leader. Sa bawat laban, lalong lumalaki ang aswang side mo. Hindi mo kaya kontrolin yan habang buhay. Nakita ko na naapektuhan si Veronica sa sinabi ng leader. Totoo yun. Nakita ko na habang tumatagal ang laban, nagiging mas prominent ang aswang features niya. Pero hindi ako hayaang ma-discourage si Veronica. Veronica, sabi ko sa kanya, tandaan mo ang sinabi ni Lola Aganda, hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Lahat kami ay tumutulong sa iyo. Nakita ko na nag-return ang confidence sa mata niya. Tama ka, sabi niya, hindi ako nag-iisa. At bigla, ginawa niya ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Instead, nasubukan ulit na hawakan ang ulo ng leader para sa information extraction. Ginawa niya ang direct attack, pero hindi gamit ang aswang abilities niya. Ginamit niya ang human fighting techniques na natutuhan niya, combined sa enhanced speed at strength na nakuha niya mula sa aswang transformation. Ang result ay isang unique fighting style na hindi familiar sa leader ng mga aswang. Nakita ko na na-confuse ang leader. Hindi niya alam kung paano mag-react sa fighting style ni Veronica dahil hindi ito pure aswang fighting pero hindi rin ito pure human fighting. Nakakuha si Veronica ng advantage at nakagawa siya ng malaking sugat sa dibdib ng leader. At habang bleeding ang leader, hinawakan niya ang sugat na yon at ginawa ang information extraction technique niya. Sabihin mo sa akin lahat ng alam mo tungkol sa ritual ng matandang babae, sabi niya. At nakita ko na mas powerful ang compulsion niya ngayon dahil direct contact niya sa dugo ng leader. Ang ritual ay kailangan ng 24 na human sacrifices, sagot ng leader. Hindi niya makontrol ang sarili. Lahat ng mga bagong recruits na hindi pa fully transformed ay gagamitin bilang sacrifices. Nasaan sila ngayon? Sa underground chambers, sa Malasag Hills. Naka-chain sila sa mga ritual circles. Paano mo ma-interrupt ang ritual? Kailangan mong patayin ang matandang babae bago niya ma-complete ang final incantation. Pero may 3 guardians siya na hindi mo kayang talunin ng mag-isa. Anong klase ng guardian? Mga ancient aswang na binuhay niya using necromancy. Sila ay mas powerful pa sa lahat ng aswang na nakita mo. Nakita ko na nagiging mas weak si Veronica habang ginagawa niya ang information extraction. Ang process ay sobrang exhausting at nakita ko na nagsisimula na siyang manginig. Veronica, sabi ko sa kanya, tama na yan. Nakakuha na tayo ng enough information. Pero hindi pa siya tapos. Isa pa, sabi niya sa leader, paano ma-reverse ang Bruca Stone transformation? Hindi mo ma-reverse yun, sagot ng leader. Kapag namatay ang matandang babae, hindi lang ma-reverse ang transformation mo. Mamamatay ka rin dahil connected ang life force mo sa kanya. Napatigil ako sa narinig ko. Ibig sabihin, kahit ma-defeat namin ang matandang babae, mamamatay pa rin si Veronica? May isang paraan lang, dagdag ng leader. Kailangan mo makakuha ng replacement life force bago mo siya patayin. Kailangan mo mag-absorb ng life force ng ibang aswang na ginawa rin niya. Paano ko magagawa yon? Sa ritual chamber, may isang crystal na ginagamit niya para sa lahat ng transformations niya. Kapag hinawakan mo yon habang may katabi kang ibang transformed aswang, matransfer ang life connection from sa matandang babae papunta sa crystal. Tapos kapag pinatay mo na ang matandang babae, ang crystal ang magiging source ng life force mo. Binitawan ni Veronica ang leader at agad na namatay ito. Pero nakita ko na sobrang pagod na siya. Halos hindi na siya makatatagip sa sarili niyang mga paa. Veronica, sigaw ko. Hinawakan ko siya para hindi siya mahulog. Okay lang ako, sabi niya. Pero halata sa boses niya na hindi totoo yun. Pero nakakuha naman tayo ng lahat ng information na kailangan natin. Tumingin ako sa paligid. Ang violet fire ring ni Lola Aganda ay nagsisimula ng mag-fade. At nakita ko na ang mga natitirang aswang ay nag-retreat na sa gubat. Parang alam nila na napatay na ang leader nila at hindi na sila interested makipaglaban. Lola, sabi ko kay Lola Aganda, narinig ninyo ba ang information na nakuha ni Veronica? Narinig ko, sagot ni Lola Aganda, pero nakita ko sa mukha niya na worried siya. Ang problema ay sobrang delikado ng misyon na kailangan ninyong gawin. 3 ancient guardians, plus ang matandang babae na may necromancy powers, plus ang time limit na bukas lang. May paraan ba para ma-prepare kami para sa ganyang kalaban? Tanong ko. May ritual ako na pwedeng gawin para ma-enhance ang abilities ninyo, pero kailangan ng special ingredients na mahirap hanapin. Anong ingredient? Kailangan ko ng dugo ng tikbalang, scales ng naga, at blessed water galing sa pinakamatandang simbahan sa Mindanao. Nag-isip ako, ang tikbalang blood, pwede ba galing kay Piccolo? May tikbalang hair siya sa balahibo niya? Pwede, pero kailangan mo siyang sugatan para makakuha ng dugo at baka mamatay siya.
Tiningin ko si Piccolo sa mga braso ko. Alam kong mahal ko siya, pero alam ko rin na without enhanced abilities, imposible naming ma-defeat ang mga kalaban sa Malasag Hills. May alternative ba? Tanong ko. Meron, sabi ni Lola Aganda, pero mas delikado para kay Veronica. Ano yon? Pwede mo siyang dalhin sa spirit realm kung saan mo siya makakausap directly ang mga ninuno niyang shamans. Doon, pwede nilang ma-enhance ang abilities niya permanently, pero may risk na hindi na siya makakabalik sa physical realm. Tiningin ko si Veronica. Ano sa tingin mo? Gusto ko subukan, sagot niya. Kung walang risk, walang gain. At alam kong kailangan natin ng lahat ng advantage na makakuha natin. Pero Veronica, sabi ko, kapag hindi ka nakabalik sa physical realm, ano ang mangyayari sa mission natin? Kaya mo naman gawin mag-isa, Denver. May tikbalang protection ka kay Piccolo at may training ka mula kay Lola Aganda. Hindi, sabi ko. Hindi kita iiwan. Magkakasamang tayo sa mission na ito hanggang sa dulo. Nakita ko sa mata niya na natuwa siya sa sinabi ko, pero nakita ko rin na worried pa rin siya sa mga possible consequences. Lola, sabi ko, may safer na paraan ba para ma-enhance ang abilities namin pareho? May isa pa, sabi ni Lola Aganda. Pero kailangan ninyong magtiwala sa isa't isa ng completely. Ano yun? Pwede kong gawin ang soul binding ritual sa inyo. Ang souls ninyo ay magiging connected, kaya ang abilities ninyo ay ma-share ninyo sa isa't isa. Si Veronica ay makakakuha ng tikbalang protection mula kay Piccolo at ikaw ay makakakuha ng enhanced speed at strength mula sa aswang side ni Veronica. Ano ang side effects nun? Tanong ko. Kapag soulbound kayo, ang mga damdamin ninyo ay ma-share ninyo rin. Ang mga thoughts ninyo ay ma-feel ninyo. At kapag may nasaktan sa inyo, ma-feel din nyo ng isa. Basically, magiging parang one person kayo na may dalawang katawan. Tumingin ako kay Veronica. Ano sa tingin mo? Scary, sagot niya. Pero kung yan ang kailangan para ma-save ang mga tao sa Malasag Hills at para ma-defeat ang matandang babae, okay lang sa akin. Sigurado ka ba? Sigurado ako, sagot niya. Pero ikaw, sigurado ka ba? Dahil makikita mo lahat ng memories ko, lahat ng takot ko, lahat ng mga bagay na hindi ko gusto na malaman ng ibang tao. Nag-isip ako, totoo yun. Soul binding ay ibig sabihin walang secrets sa pagitan namin. Pero nag-realize ko na hindi naman yung bad thing. Sa lahat ng nangyari sa amin, naging close na kami at nagtitiwala na kami sa isa't isa. Okay lang sa akin, sabi ko. At ikaw rin, makikita mo lahat ng memories ko, lahat ng mga fears ko. Hindi ako takot doon, sagot niya. Sige, sabi ko kay Lola Aganda. Gawin natin ang soul binding ritual. Okay, sabi ni Lola Aganda. Pero tandaan ninyo, ang soul binding na ito ay permanent. Hindi ninyo maundo ito kahit ma-defeat ninyo ang matandang babae. Ibig sabihin, magkakakonect kami forever? Tanong ko. Hindi exactly. Ang connection ay mananatiling strong habang pareho kayong buhay. Pero kaya ninyo pa rin i-control kung kailan ninyo i-activate ang connection. Basically, pwede ninyong ma-turn on at ma-turn off ang sharing ng abilities at emotions. Pero ang basic connection ay mananatili. Parang soulmates, naisip ko. Pero hindi ko na sinabing out loud. Kailangan ba namin ng special preparation para sa ritual? Tanong ni Veronica. Kailangan lang ninyong mag-meditate ng 10 minutes para ma-clear ang mga isip ninyo, sagot ni Lola Aganda. Tapos kailangan ninyong hawakan ang mga kamay ninyo habang ginagawa ko ang ritual. Nakaupo kami sa gitna ng chapel. Hawak ang mga kamay ninyo. Si Piccolo ay nakatayo sa tabi ko at si Jepoy ay nakatayo sa tabi ni Lola Aganda para mag-assist sa ritual. Close your eyes, sabi ni Lola Aganda. Focus kayo sa heartbeat ninyo. Tapos, try ninyo ma-feel ang heartbeat ng isa't isa. Ginawa ko yon at nakita ko na after a few minutes, na-feel ko na nga ang heartbeat ni Veronica. Hindi lang yon, na-feel ko rin ang emotions niya. Ang takot niya, ang hope niya, ang gratitude niya sa tulong na binibigay na at na-feel ko rin na nararamdaman niya ang emotions ko, ang determination ko na tulungan siya, ang worry ko sa kanya, at yung something pa na hindi ko ma-identify. Perfect, sabi ni Lola. Nakaka-feel na kayo ng emotions ng isa't isa. Ngayon, try ninyo i-share ang ability. Ginawa ko yon at biglang na-feel ko na lumalaki ang strength ko. Nagiging mas mabilis ang reflexes ko. Nakita ko na naging mas bright ang kulay ng mga mata ni Veronica at nakita ko rin na mas controlled na niya ang aswang features niya. Wow, sabi niya. Na-feel ko ang tikbalang energy kay Piccolo, parang may protective barrier sa paligid ko. At na-feel ko yung enhanced speed mo, sabi ko. Parang pwede akong tumakbo ng mas mabilis kaysa dati. Perfect, sabi ni Lola Aganda. Ang ritual ay successful. Ngayon, ready na kayo para sa mission sa Malasag Hills.
Pero nakita ko sa reloj na mga 3:00 na ng madaling araw. Ibig sabihin, mga 19 hours na lang ang time limit namin bago makomplete ng matandang babae ang ritual niya. Lola, sabi ko, ilang oras ang travel time papunta sa Malasag Hills? Dahil may enhanced abilities na kayo ngayon, mga 3 oras lang kung tumakbo kayo ng mabilis. Pero kailangan ninyo rin ng rest at planning time. Okay, mga 6:00 ng umaga tayo aalis. Sa ngayon kailangan namin ng tulog at planning. Pero habang nag-prepare kami para matulog, na-realize ko na may problema pa rin sa plan namin. Kahit may enhanced abilities na kami, hindi pa rin kami sure kung kaya naming ma-defeat ang 3 ancient guardian plus ang matandang babae. Veronica, sabi ko sa kanya, may isa pa akong concern. Ano yon? Paano kung hindi enough ang abilities namin para ma-defeat ang mga ancient guardian? Baka kailangan namin ng backup plan. Nag-isip siya. May na-mention ang leader ng mga aswang kanina na may mga human sacrifices sa underground chamber. Baka pwede natin silang i-rescue muna bago natin harapin ang matandang babae. Pero kung gagawin natin yon, baka ma-alert ang mga guardians na nandoon tayo. Tama rin yun, sabi niya. Pero Denver, nag-isip din ako kanina habang ginagawa ang soul-binding ritual. May nakiramdam ako na may hidden ability pa ako na hindi ko pa na-discover. Anong hidden ability? Hindi ko pa sure. Pero parang may connection ako sa mga spirits ng mga namatay na aswang. Baka pwede kong gamitin yun para sa mission namin. Interesting. Kung totoo yun, pwede namin gamitin ang mga spirits ng mga aswang na napatay namin kanina para makakuha ng additional information o kaya additional help. Subukan mo, sabi ko sa kanya. Nakita ko na nag-concentrate si Veronica at biglang naging visible sa paligid namin ang mga translucent figures ng mga aswang na napatay namin kanina. Hindi sila hostile, parang neutral lang sila, naghihintay ng instruction. Wow, sabi ko. Nakakakontrol ka nga ng spirits ng mga namatay na aswang. Oo, sabi niya. At sa feeling ko, pwede ko silang dalhin sa Malasag Hills para makatulong sa amin. Pero may limitation ba yan? May limitation. Kaya ko lang i-control ang spirits ng mga aswang na ako mismo ang pumatay. At ang control ko sa kanila ay tumatagal lang ng ilang oras. Ilang aswang ang napatay mo ngayong gabi? 3, sagot niya. Pero sa feeling ko, kapag mas marami akong napatay, mas powerful ang army of spirits na makontrol ko. Nag-isip ako kung may way kami na pumatay ng mas maraming aswang bago kami pumunta sa Malasag Hills. Mas powerful ang backup na magiging available kay Veronica. May idea ako, sabi ko sa kanya. Pero medyo risky. Ano yon? Bago tayo pumunta sa Malasag Hills, puntahan natin ang mga lugar na alam nating may mga aswang. Patayin natin sila para ma-build mo ang spirit army mo. Pero kung gagawin natin yon, baka ma-delay tayo at hindi tayo makarating sa Malasag Hills on time. Hindi, sabi ko. Dahil may enhanced speed na tayo ngayon, pwede nating gawin ang quick raid sa mga aswang territories, tapos diretso sa Malasag Hills. Tumingin siya sa akin at nakita ko sa mata niya na nag-consider siya sa plan ko. Okay, sabi niya. Pero kailangan natin ng guidance ni Lola Aganda para malaman natin kung saan ang mga aswang territories na malapit sa Malasag Hills. Gumising namin si Lola Aganda at sinabi sa kanya ang plan namin. May 3 small aswang communities sa route papunta sa Malasag Hills, sabi niya. Pero lahat yun ay dangerous at baka ma-exhaust kayo bago kayo makarating sa main target. Pero kung hindi namin gagawin yun, baka hindi enough ang powers namin para sa final battle, sabi ko. May point ka, sabi ni Lola Aganda. Sige, pero dapat strategic kayo. Hindi kayo maglalaban sa lahat ng communities. Pumili lang kayo ng isang community na hindi gaanong malaki para makakuha lang si Veronica ng additional spirits. Okay, sabi ko. Anong community ang pinaka-accessible? May small community sa Riverside area. Mga 5 lang na aswang, pero aggressive sila. Perfect para sa quick raid. At nag-decide kami na yun ang plan namin. Aalis kami ng 5:00 ng umaga, dadaan sa Riverside area para sa quick raid, tapos diretso na sa Malasag Hills para sa final battle. Pero habang nag-finalize kami ng plan, hindi ko ma-shake off ang feeling na may something pa na hindi namin na-consider. May something na hindi kumpleto sa information na nakuha namin. Veronica, sabi ko sa kanya, sa feeling mo ba, may iba pa na hindi sinabi sa amin ng leader ng mga aswang? May feeling din ako na may hidden information pa, sagot niya. Pero hindi ko ma-identify kung ano. Baka makukuha natin ang missing information sa Riverside community, sabi ko. O kaya sa Malasag Hills mismo. Sana nga, sabi niya. At nag-prepare na kami para sa pinaka-challenging na mission ng buhay namin. 5:00 ng umaga nang gumising kami. Ang liwanag ng araw ay simula pa lang lumabas. Pero dahil sa soul-binding ritual, pareho naming nararamdaman ang urgency ng mission na. May 16 na oras na lang kami
bago makomplete ng matandang babae ang immortality. Ready ka na ba? Tanong ko kay Veronica habang nag-prepare kami ng mga arma. Ready na, sagot. Pero na-feel ko through ang soul connection namin na may kabapat. Hindi lang dahil sa delikado ng mission, kundi dahil hindi pa niya completely na-test ang spirit control abilities niya. Si Lola Aganda ay nagbigay sa amin ng mga blessed na arma, mga sibat na may silver tips, mga kutsilyo na may holy water sa at mga bala na gawa sa melted silver mula sa lumang simbahan. Binigyan din niya kami ng special na potion na magbibigay sa amin ng additional energy para sa mahabang laban. Tandaan ninyo, sabi ni Lola Aganda, ang Riverside community ay maliit lang pero cunning ang mga aswang doon. Hindi sila lumalaban ng direkto, gumagamit sila ng traps at ambush tactics. Ilang aswang ba exactly? Tanong ko. 5, pero lahat experienced fighters. Ang leader nila ay si Mang Berting. Kilala ko siya dati. Ordinaryong tao siya before ma-transform. Pero ngayon, isa na siya sa pinaka-dangerous na aswang sa buong area. Narinig ko na ang pangalang Berting. Siya yung nag-lead sa group na nag-attack sa bahay ni Lola Aganda sa later part ng kwento based sa outline. Ibig sabihin, importante talaga na ma-defeat namin siya ngayon. Ano ang weakness ni Mang Berting? Tanong ni Veronica. May sentimental attachment pa rin siya sa dating family niya. Buhay pa rin ang asawa niya, pero hindi niya alam na naging aswang na siya. Kapag na-mention ninyo ang asawa niya, ma-distract siya. Useful information. Pero hindi ko alam kung magiging effective yun sa actual battle. Umalis kami ng chapel, si Veronica, ako, si Piccolo, at si Jepoy na na-decide na sumama sa amin para Ang enhanced speed namin dahil sa soul binding ay nagbigay sa amin ng kakayahan na tumakbo ng mas mabilis kaysa normal na tao. Pero hindi pa rin kami nakakasabay sa full speed ng mga aswang. Ang travel papunta sa Riverside area ay naging mas madali dahil sa enhanced abilities namin. Nakita ko na comfortable na si Veronica sa bago niyang capabilities. Ang combination ng human fighting techniques at controlled aswang strength ay nagbigay sa kanya ng unique combat style. Denver, sabi niya sa akin habang tumatakbo. Na-feel mo ba yon? Ano? Parang may something na nag-change sa aura ng bundok. Parang mas dark ang energy ngayon compared sa kahapon. Na-feel ko rin yun through ang soul connection namin. Ang buong atmosphere ng bundok ay naging mas oppressive. Parang may malaking dark ritual na ongoing somewhere. Siguro dahil nalapit na ang deadline ng ritual ng matandang babae, sabi ko. Ang necromancy energy niya ay nakaka-affect na sa buong area. Kung ganon, ibig sabihin, mas powerful na rin ang mga aswang ngayon. Tama siya. Nakita ko na kahit ang mga ordinary na hayop sa gubat ay naging mas aggressive. Ang mga ibon ay hindi na tumutunog. Ang mga insekto ay naging mas malakas ang ingay. Nang makarating kami sa Riverside area, nakita ko agad na may kakaiba sa lugar. Ang tubig sa ilog ay naging kulay black at ang mga puno sa paligid ay parang naging withered kahit hindi pa naman dry season. Nandito na sila, bulong ni Veronica. Na-feel ko ang presence ng 5 na aswang, plus may isa pang presence na mas powerful. 6? Tanong ko. Pero sabi ni Lola Aganda, 5 lang sila. Baka may bagong recruit sila. O kaya may visitor mula sa ibang community. Hindi magandang news yon, pero kailangan pa rin naming ituloy ang mission. Kailangan ni Veronica ng additional spirits para sa final battle sa Malasag Hills. Ano ang approach natin? Tanong ko sa kanya. Direct attack, sagot niya. Walang time para sa stealth. Kailangan natin ma-defeat sila ng mabilis para hindi tayo madelay. Tumakbo kami sa direksyon ng mga aswang at nakita ko na ready na sila sa amin. Nakahanda na sila sa isang clearing malapit sa ilog. Nakaposisyon sa strategic locations para sa ambush. Ang unang nakita ko ay si Mang Berting. Malaki na siya ngayon, halos twice ang size niya nung naging normal pa siyang tao. Ang mga mata niya ay kulay yellow at ang mga kuko niya ay naging parang mga matalim na itak. Denver! Sigaw niya at na-recognize ko ang boses niya kahit naging lower at mas threatening na. Alam kong ikaw ang pumatay sa mga aswang sa chapel kagabi. Tama, sagot ko, hawak ang sibat ko. At ngayon, patayin ko kayo lahat para ma-protect ang mga tao sa bundok. Ha ha ha, tawa niya. Akala mo ba kaya mo kaming lahat? May kasama ka man yang babaeng yan. 5 kami dito. 6, sabi ng isa pang boses na hindi familiar sa akin. Lumabas mula sa mga puno ang isang sobrang laking aswang na hindi ko pa nakita dati. Mas malaki pa siya kay Mang Berting at ang balahibo niya ay kulay silver na may mga markings na parang ancient symbols. Sino yon? Tanong ko kay Veronica through ang soul connection namin. Hindi ko alam, sagot niya, pero na-feel ko na ancient siya. Siguro isa sa mga original aswang sa buong Mindanao.
Ako si Kapitan Durog, sabi ng ancient aswang. Pinadala ako ng matandang babae para patayin kayo bago kayo makarating sa Malasag Hills. Ibig sabihin, alam na ng matandang babae na paparating kami. Hindi na kami magiging surprise attack. Pero binigyan niya ako ng offer para sa inyo. Dagdag niya, sumali kayo sa amin willingly at hindi namin kayo sasaktan. Ang babae ay magiging full aswang at ang lalaki ay magiging slave warrior namin. Hindi, sagot ko agad. Hindi kami sasama sa inyo. Sige, sabi ni Kapitan Durog. Kung ganyan, papatayin namin kayo. At nagsimula ang laban. Pero ngayong may enhanced abilities kami ni Veronica, naging mas balanced ang fight. Ang combination ng tikbalang protection, controlled aswang powers, at soul-binding connection ay nagbigay sa amin ng coordination na hindi nila inaasahan. Si Veronica ay naging primary attacker gamit ang speed at strength niya para makipag one-on-one sa tatlo sa mga aswang. Ako naman ay naging support gamit ang mga blessed na armas para ma-injure ang mga aswang na target niya. Ang unang napatay namin ay isa sa mga smaller aswang. Ginawa ni Veronica ang information extraction technique niya at nakuha namin ang confirmation na may 24 nga na human hostages sa Malasag Hills at lahat sila ay mga young adults na may shaman bloodline. Pagkatapos ma-extract ang information, nakita ko na sumama sa kanya ang spirit ng aswang na yon. Isang translucent figure na nakatayo sa tabi niya, ready na mag-follow sa mga commands niya. Isa na, sabi niya sa akin. Kailangan ko pa ng 3 o 4 para sa decent spirit army. Ang sunod na target namin ay si Mang Berting. Pero nang lumapit kami sa kanya, ginawa namin ang strategy na sinabi ni Lola Aganda. Mang Berting, sigaw ko sa kanya, kamusta na si Aling Rosa? Mahal ka pa rin ba niya kahit naging ganyan ka na? Nakita ko na na-stop siya sa pag-attack. Ang mention ng pangalan ng asawa niya ay nag-trigger ng memories niya na tao pa siya. Rosa, bulong niya, at nakita ko na bumalik saglit ang humanity sa mga mata niya. Ginamit ni Veronica ang opportunity na yon para ma-attack siya. Pero instead na patayin siya agad, ginawa niya ulit ang information extraction tech. Sabihin mo sa akin ang layout ng Malasag Hills compound, sabi niya. May 3 levels ang cave complex, sagot niya. Ang unang level ay para sa mga regular na aswang guards. Ang second level ay para sa mga human hostages. Ang third level ay para sa matandang babae at sa mga ancient guardians niya. Ilang guards sa bawat level? 10 guards sa first level, walang guards sa second level. Kasi naka-chain naman ang mga hostages. 3 ancient guardians sa third level plus ang matandang babae. Nasaan ang crystal na sinabi ng leader ng mga aswang kagabi? Sa ritual chamber sa third level. Nasa gitna ng chamber, surrounded ng 3 stone circles kung saan nakatali ang mga sacrificial victim. Ano ang weakness ng mga ancient guardians? Walang physical weakness. Pero vulnerable sila sa combined attack ng multiple spirits. Kapag ma-overwhelm sila ng maraming spirits, ma-confuse sila at hindi na nila ma-coordinate ang attacks nila. Perfect. Ibig sabihin, kailangan talaga ni Veronica ng maraming spirits para sa final battle. Pinatay ni Veronica si Mang Berting pagkatapos ng information extraction at sumama sa spirit army niya ang spirit nito. Ang remaining na 3 aswang ay na-realize na hindi nila kaya manalo sa laban, kaya naging mas desperate ang attacks nila. Pero dahil coordinated kami ni Veronica, naging mas madali naming ma-defeat sila. Ang last na ma-defeat namin ay si Kapitan Durog. Dahil ancient siya, mas mahirap siyang ma-extract ng information. Pero mas powerful din ang spirit. Sabihin mo sa akin ang weakness ng matandang babae, sabi ni Veronica sa kanya. Walang physical weakness ang matandang babae, sagot niya. Pero may emotional weakness siya. Mahal niya pa rin ang apo niyang namatay nung bata pa. Kapag na-mention mo ang pangalan ng apo niya, ma-distract siya. Ano ang pangalan ng apo niya? Maria. Si Maria Santos. Napatigil ako. Santos, same surname ni Veronica. Veronica, sabi ko sa kanya, ano ang pangalan ng lola mo sa mother's side? Si Lola Esperanza Santos, sagot niya. Bakit? May kapatid ba si Lola Esperanza? Meron. Si Tita Remedios. Pero matagal na siyang nawawala. Namatay daw siya nung bata pa si Mama. Nag-connect ang lahat sa isip ko. Si Tita Remedios ay hindi namatay. Naging matandang babae na leader ng aswang community. At si Maria, ang namatay niyang apo, ay kamag-anak ni Veronica. Veronica, sabi ko sa kanya, ang matandang babae ay tita ng lola mo. Ibig sabihin, kamag-anak mo siya. Ano? At yung Maria na sinabi ni Kapitan Durog, siguro cousin ng mama mo. Nakita ko na nag-change ang expression ni Veronica. Hindi na lang anger ang nakikita ko sa mata niya, kundi heartbreak din. Masakit na malaman na ang taong nag-destroy sa buhay mo ay kapamilya mo. Pero ibig sabihin din, dagdag ko, mas may chance tayong makonvince siya na tumigil sa ritual.
O kaya mas galit pa siya sa akin dahil feeling niya, betrayal, na hindi ko siya ginagamit ang shaman abilities ko para sumama sa kanya. Tama rin yun. Pero kahit anuman ang interpretation, at least may additional information na kami na pwedeng magamit. Pagkatapos ma-defeat ang lahat ng aswang sa Riverside, nakita ko na may 6 ng spirits na kasama ni Veronica. Hindi pa yun sobrang dami, pero enough na para sa support sa final battle. Kaya mo ba kontrolin silang lahat? Tanong ko sa kanya. Kaya naman, sagot niya. Pero mas mahirap na i-coordinate sila kapag mas marami. Okay lang yon. Importante ay may backup tayo. Umalis na kami sa Riverside at dumiretso sa Malasag Hills. Ang travel time ay naging 2 oras lang dahil sa enhanced speed namin. At nang makarating kami sa base ng bundok, nakita ko na totoo nga ang description na nakuha namin. Ang Malasag Hills ay naging parang dead zone. Walang buhay na halaman, walang tumutunog na hayop, walang normal na kulay sa paligid. Lahat ay naging grayscale, parang naging black and white ang buong environment. Na-feel mo ba yon? Tanong ni Veronica. Ang necromancy energy, sagot ko. Sobrang powerful na niya na nakaka-affect na sa whole ecosystem ng bundok. Nakita namin ang entrance ng cave complex, isang malaking butas sa bato na may mga ancient symbols sa paligid. Ang mga symbols ay nag-glow ng kulay red. At nakita ko na may mga skeletal remains sa entrance na may mga chain marks sa mga buto. Mga dating victims, sabi ni Veronica. Mga taong hindi nakatakas sa mga dating rituals. Pumasok kami sa cave complex at agad naming nakita ang layout na described ni Mang Berting. Ang first level ay puno ng mga aswang guards na nakapatrol. Pero dahil sa spirit army ni Veronica, naging mas manageable ang pag-clear namin sa kanila. Ginawa namin ang stealth approach sa first level. Ginamit ni Veronica ang spirits para ma-distract ang mga guards habang ako ay pumapatay sa kanila gamit ang blessed na armas. Ang bawat aswang na napatay ko ay dinala ni Veronica sa spirit army niya, kaya mas lumalaki ang numbers namin habang papaakyat kami. Sa second level, nakita namin ang mga human hostages, 24 na young adults na naka-chain sa mga ritual circle. Lahat ay unconscious, pero still alive. Nakita ko na lahat sila ay may mga markings sa mga katawan na parang preparation para sa sacrifice ritual. Kailangan natin silang i-rescue, sabi ni Veronica. Pero kapag ginawa natin yun ngayon, ma-alert ang matandang babae na nandito na tayo, sagot ko. Hindi, sabi niya. Ginamit ko ang spirits para mag-scout sa third level. Ang matandang babae ay nag-concentrate sa pag-prepare ng final ritual. Hindi niya manotice ang small disturbances sa second level, kaya nag-free kami ng mga hostages. Lahat sila ay weak pa rin, pero kaya na nilang tumayo at maglakad. Sinabi namin sa kanila na mag-hide sa entrance ng cave at maghintay sa amin. Kapag hindi kami nakabalik within 1 hour, sabi ko sa leader ng mga hostages, tumakbo kayo pabalik sa bayan at humingi ng tulong. Pumunta na kami sa third level at doon nakita namin ang pinaka-impressive at nakakatakot na lugar na nakita ko sa buong buhay. Ang ritual chamber ay sobrang laki, halos kasing laki ng isang gymnasium. Sa gitna ay may malaking kristal na kulay black na nag-glow ng red energy. Sa paligid ng kristal ay may 3 concentric circles na gawa sa mga human bones. At sa bawat circle ay may mga candle na may kulay green na apoy. Ang matandang babae ay nakatayo sa tabi ng kristal, nag-chant ng mga words na hindi ko maintindihan. Ang mga 3 ancient guardian ay nakatayo sa 3 corners ng chamber. Lahat ay mas malaki pa sa lahat ng aswang na nakita ko Veronica, sabi ng matandang babae nang nakita niya kami, pero hindi niya tinigil ang pag-chant. Akala ko ba hindi ka na babalik sa akin? Tita Remedios, sagot ni Veronica, gamit ang real name ng matandang babae. Hindi po ako babalik sa inyo. Nandito ako para patigilin kayo. Natigil ang pag-chant ng matandang babae. Paano mo nalaman ang tunay na pangalan ko? Dahil alam ko na ikay tita ng lola ko, si Lola Esperanza Santos. Nakita ko na nag-change ang expression ng matandang babae. Esperanza, kapatid ko, matagal na siyang patay. Hindi po siya patay, sabi ni Veronica. Namatay siya 3 taon na ang nakakaraan, pero natural death, hindi dahil sa aswang. Imposible, sabi ng matandang babae. Iniiwan niya ako noong ginawa ko ang transformation ko. Sinabi niya na hindi na niya ako kapatid. Kasi naging takot po siya sa ginawa ninyo sa sarili ninyo. Pero mahal niya pa rin kayo hanggang sa huli. Nakita ko na nagsimula nang mag-hesitate ang matandang babae. Pero bago pa namin ma-convince siya completely, biglang naging aggressive ang 3 ancient guardian. Tama na ang usapan, sigaw ng una sa mga guardians. Tapusin na natin ang ritual at nagsimula ang final battle. Ang 3 ancient guardians ay tumakbo sa direksyon namin at nakita ko na mas powerful sila kaysa sa lahat ng aswang na napatay namin combined. Veronica, sigaw ko,
Ilabas mo ang lahat ng spirits mo. Inilabas niya ang lahat ng spirits na nakolekt niya, mga 11 na spirits ng mga aswang na pinatay namin. Ang spirits ay umattack sa mga ancient guardians at nakita ko na effective nga ang strategy na yon. Ang mga guardians ay na-confuse dahil hirap silang makipaglaban sa mga enemies na walang physical form. Habang busy ang mga guardians sa mga spirits, tumakbo kami sa direksyon ng crystal. Kailangan namin hawakan yun para ma-transfer ang life connection ni Veronica from sa matandang babae papunta sa crystal. Pero ang matandang babae ay hindi kami hahayaang makalapit sa crystal. Ginawit niya ang necromancy magic niya para ma-create ng mga skeletal warriors gawa sa mga buto ng mga dating victim. Veronica, kung hindi ka sasama sa akin willingly, pipilitin kita. Pero dahil sa soul-binding connection namin, nakaka-coordinate kami ng attacks namin. Ako ay naging distraction para sa matandang babae. Habang si Veronica ay tumakbo sa direksyon ng crystal, nakuha ni Veronica ang crystal at agad na niya na-feel ang life connection na nag-transfer from sa matandang babae papunta sa crystal. "Denver!" sigaw niya. "Nakuha ko na! Pwede mo na siyang patayin!" Pero bago pa ako makalapit sa matandang babae, biglang may nangyaring unexpected. Ang isa sa mga ancient guardians ay nakawala sa mga spirits at tumakbo sa direksyon ni Veronica. "Hindi ko hahayaang ma-destroy mo ang immortality ritual na ito," sigaw ng guardian. At hinampas niya si Veronica gamit ang malaking kuko niya. Natamaan si Veronica sa dibdib at nakita ko na malaking sugat ang nagawa sa kanya. Dahil sa soul-binding connection namin, na-feel ko rin ang pain niya at almost nahulog ako dahil sa intensity. "Veronica!" sigaw ko. Tumakbo sa direksyon niya. Pero nakita ko na kahit injured siya, hawak pa rin niya ang kristal. "Denver!" sabi niya. Hinihingal na. "Patayin mo na ang matandang babae. Kaya ko pa to." Tumakbo ako sa direksyon ng matandang babae. Hawak ang sibat na may blessed silver tip. Pero bago pa ako makalapit sa kanya, ginawa niya ang isang last desperate spell. "Kung hindi ko makomplete ang immortality ritual ko," sabi niya, "sasama kayong lahat sa kamatay." At nakita ko na nagsimula ng mag-glow ang buong ritual chamber ng red light. Ang spell niya ay mag-crash ang buong cave complex at mamamatay kaming lahat kasama ang mga hostages sa second level. "Veronica," sigaw ko, "may paraan ba para ma-stop ang spell niya?" "Meron," sagot niya. "Pero kailangan ko i-absorb ang lahat ng necromancy energy na ginagamit niya. At kapag ginawa ko yun, baka hindi ko na makontrol ang aswang side ko." "Gawin mo," sigaw ko. "Kaya natin yan." Ginawa ni Veronica ang energy absorption technique at nakita ko na ang red glow ng chamber ay nagsimula ng ma-absorb sa katawan niya. Pero nakita ko rin na ang mga mata niya ay naging completely red na at ang mga ugat sa katawan niya ay naging sobrang prominent. "Denver," sabi niya. Ang boses niya ay may kasamang growl na, "Malapit na akong malus ng control. Patayin mo na ang matandang babae ngayon." Tumakbo ako sa direksyon ng matandang babae at sinaksak siya gamit ang blessed silver sibat. Namatay siya agad at ang necromancy energy na ginagamit niya ay nag-dissipate. Pero ang problema ay na-absorb ni Veronica ang energy na yon at nakita ko na nagiging mas prominent ang aswang features niya. Ang mga pangil niya ay lumabas, ang mga kuko niya ay naging sobrang haba at ang balahibo ay nagsimula ng lumabas sa mga braso niya. "Veronica," sabi ko, lumapit sa kanya at hinawakan ang kamay niya. "Focus ka sa boses ko. Focus ka sa soul connection natin." Nakita ko na nag-struggle siya na makontrol ang sarili. "Denver," sabi niya, "hindi ko na kaya. Mas powerful yung necromancy energy compared sa Bruca Stone. Nagiging complete aswang na ako." "Hindi," sabi ko sa kanya. "Tandaan mo, hawak mo ang crystal. Yun na ang source ng life force mo ngayon. Hindi ka na dependent sa aswang energy." Hinawakan niya ng mas mahigpit ang crystal at nakita ko na unti-unti nang nakontrol niya ang transformation. Ang mga aswang features niya ay nagsimula ng mag-fade at ang mga mata niya ay bumalik sa normal na color. "Nakontrol mo ba?" tanong ko sa kanya. "Nakontrol ko na," sagot niya, pero nakita ko na exhausted siya. Pero ang crystal, may something na weird dito. Tumingin ako sa crystal at nakita ko na ang kulay niya ay naging clear na, hindi na black. At may mga visions na lumabas sa crystal. Visions ng mga memories ng matandang babae. Nakita namin sa visions na hindi naging evil si Tita Remedios from the beginning. Naging aswang siya dahil sinubukan niyang isave ang apo niyang si Maria from sa isang disease na walang cure. Ang necromancy ritual na ginawa niya ay successful na na-save si Maria pero na-corrupt siya sa process. Pero ang twist ay hindi namatay si Maria. Nasa isang hidden chamber sa cave complex siya, nakapreserve sa isang magical sleep.
waiting para sa tamang tao na makakawake sa kanya. Veronica, sabi ko, kailangan natin hanapin si Maria. Baka siya ang key para ma-completely reverse ang lahat ng transformation na ginawa ng... Nakita namin si Maria sa hidden chamber sa 4th level ng cave complex na hindi namin na-discover kanina. Nakapreserve siya sa isang crystal coffin tulad ng Sleeping Beauty sa fairy tale. Hinawakan ni Veronica ang crystal coffin at dahil may blood connection sila, cousins sila ng mama ni Veronica, nag-activate ang magic na nag-preserve kay Maria. Gumising si Maria at ang una niyang nakita ay si Veronica. Ikaw ba si Veronica? Tanong niya. Nakita kita sa mga panaginip ko. Alam kong darating ka para isave ako. Oo, sagot ni Veronica. Pero hindi lang kita inisave. Kailangan mo rin kaming tulungan. Ginawa ni Maria ang reverse ritual para sa lahat ng transformation na ginawa ng... Dahil siya ang original na reason kung bakit naging aswang si Tita Remedios, siya rin ang may power na i-undo ang lahat. Ang ritual ay tumagal ng 1 oras, pero successful. Lahat ng mga taong na-transform ng matandang babae ay bumalik sa normal, kasama na si Veronica. Ang crystal na hawak niya ay naging dust na lang, pero hindi na niya kailangan dahil bumalik na siya sa completely human form. Tapos na? Tanong ko sa kanya. Tapos na, sagot niya, ngumiti sa akin. Normal na ulit ako, pero nakita ko na kahit na-reverse na ang aswang transformation niya, ang soul-binding connection namin ay nananatili pa rin. Ibig sabihin, forever kaming connected, pero ngayon purely emotional at spiritual connection na lang. Walang magical powers. Lumabas kami sa cave complex kasama ang lahat ng mga rescued hostages at si Maria. Pagkabalik namin sa bayan, naging heroes kami sa lahat ng mga tao sa buong area. Ang mga aswang attacks ay completely nag-stop at naging peaceful ulit ang buhay sa bundok. Pero ang pinaka-important na nangyari ay ang relationship ko kay Veronica. Dahil sa lahat ng pinagdaanan namin together, naging mas malalim ang connection namin. Hindi na lang friendship, hindi na lang partnership sa lab, naging love na. Mga 6 na buwan pagkatapos ng incident, nag-propose ako kay Veronica sa same place kung saan ko siya unang nakita, sa silong ng bahay ko. Pumayag siya at nag-wedding kami sa chapel kung saan nag-soul binding ritual kami. Si Lola Aganda ang nag-officiate sa wedding namin at ang lahat ng mga tao na nasave namin ay dumalo. Naging peaceful na ang buhay namin sa bundok, pero hindi ko naging abandoned ang paghunting ng aswang. Continuing profession ko pa rin yon, pero ngayon may asawa na akong tumutulong sa akin. Si Veronica ay natuto rin kung paano maging aswang hunter gamit ang mga skills na natutuhan niya habang partially transformed siya. At dahil may natural na spiritual connection pa rin siya sa supernatural world, mas effective pa nga siya kaysa sa akin minsan. Pero ang pinakamagandang part ay wala na kaming aswang na napatay sa buong area after ng incident sa Malasag Hills. Ang lahat ng residual dark energy ay na-cleanse na at naging normal na ulit ang ecosystem ng bundok. Si Piccolo ay naging mascot ng bahay namin at na-discover namin na ang tikbalang hair sa balahibo niya ay naging ordinary na hair na lang. Hindi na magical, pero mahal pa rin namin siya. At ako, si Denver, na dating lone aswang hunter na clumsy sa normal na buhay, ay naging husband ng pinakamagandang babae sa bundok at naging protector ng isang peaceful community. Minsan, habang nakaupo kami sa veranda ng bahay namin sa gabi, nagtitingin sa mga stars, sinasabi ni Veronica sa akin na hindi niya pinagsisihan ang lahat ng pinagdaanan niya. Dahil kung hindi nangyari yon, hindi niya ako mamakilala at hindi kami magiging happy ngayon. At ako naman, sinasabi ko sa kanya na salamat sa mga aswang na nag-bring sa kanya sa buhay ko. Dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi ko mamakilala ang love of my life. Ngayon, tahimik na ang mga gabi sa bundok. Walang mga ungol ng mga aswang. Walang mga takot na mga tao. Ang buong community ay naging united at lahat ay nagtutulungan para sa peace at safety ng area. At kami, si Denver at Veronica, ay naging symbol ng hope para sa lahat. Na kahit sa pinaka-dark na circumstances, may possibility pa rin ng happy ending, na ang love ay mas powerful kaysa sa fear, at ang unity ay mas powerful kaysa sa evil. Salamat sa lahat ng nakinig sa kwentong ito. Sana naging inspiring sa inyo ang story ni na Denver at Veronica. Mag-like, mag-subscribe, at mag-comment para sa mas maraming kwentong Pilipino. Mga 3 taon na ang nakakaraan simula sa nangyari sa Malasag Hills, at ang buhay namin ni Veronica ay naging mas peaceful kaysa sa inaasahan. Ang buong bundok ay bumalik na sa normal. Ang mga hayop ay bumalik na sa kanilang natural behavior. At ang mga tao sa bayan ay hindi na takot lumabas sa gabi. Pero hindi ibig sabihin na naging completely boring ang buhay namin. Naging mas exciting pa nga.
pero sa positive way. Si Veronica ay naging expert din sa paghunt ng mga supernatural creatures, pero hindi lang aswang. Natutunan niya kung paano makipag-deal sa mga kapre, sa mga tikbalang, sa mga white lady, at sa iba pang mga supernatural beings na hindi naman masama pero minsan nagiging problematic sa mga tao. Ako naman ay naging mas skilled sa pag-train ng mga bagong aswang hunter. Maraming young men sa ibang parte ng Mindanao ang nagtungo sa amin para matuto kung paano mag-protect ang kanilang mga community. Naging teaching center ang bahay namin para sa traditional monster hunting techniques. Si Piccolo ay naging tatay na. May 5 na siyang mga anak na manok at lahat sila ay normal na manok lang, walang magical property. Pero mahal pa rin namin silang lahat at naging source sila ng fresh eggs para sa aming daily meals. Si Lola Aganda ay naging mas active pa sa paggamot sa mga tao. Dahil wala ng mga aswang sa area, mas maraming time siya para mag-focus sa herbal medicine at sa spiritual heal. Naging respected healer siya sa buong region at maraming tao ang nagtutungo sa kanya mula sa malayo-layong lugar. Si Jepoy ay nag-decide na mag-stay sa bundok para magtuloy ang family business ng pagiging hunter. Naging apprentice niya ako at naging mas mabuti pa siya sa akin sa certain aspects ng hunting, lalo na sa trap making at sa stealth techniques. Si Maria, ang cousin ng mama ni Veronica, ay nag-decide na mag-stay din sa area para mag-help sa healing process ng mga dating victims ng mga aswang. May special ability siya na makaka-communicate sa mga spirits, kaya nakakatulong siya sa mga taong traumatized from supernatural encounter. Ang pinaka-significant na change sa buhay namin ay ang relationship namin ni Veronica. Ang soul binding na ginawa namin sa chapel ay naging foundation ng pinaka-strong na marriage na nakita ko sa buhay ko. Hindi lang kami mag-asawa, kami ay soulmates in the truest sense ng word. Nakakaginhawa na kahit hindi kami nagsasalita, alam namin kung ano ang iniisip ng isa't isa. Nakakaginhawa na kahit magkalayo kami sa trabaho, nararamdaman namin ang presence ng isa't isa. Nakakaginhawa na walang secrets sa pagitan namin dahil lahat ng emotions at thoughts namin ay shared. Pero ang pinaka-best part ng married life namin ay ang daily routine namin. Sa umaga, nag-training kami ng mga bagong hunters. Sa hapon, nagpatrol kami sa bundok para siguraduhin walang bagong supernatural threats. Sa gabi, nakaupo kami sa veranda, nag-usap tungkol sa mga plans namin para sa hinaharap. Minsan, kapag may full moon, naaalala namin ang nangyari sa Malasag Hill. Hindi dahil traumatic memory yon, kundi dahil proud kami sa na-accomplish namin. Na-save namin ang 24 na hostages, na-defeat namin ang malaking aswang community, at na-restore namin ang peace sa buong area. Pero may mga gabi din na nagiging nostalgic kami. Naaalala namin kung paano kami nagkakilala, si Veronica na nakatago sa silong ko, takot at confused tungkol sa nangyayari sa kanya. At ako na lone hunter na hindi alam kung paano mag-handle ng situation. Denver, sabi ni Veronica sa akin minsan habang nakaupo kami sa veranda, minsan naiisip ko kung ano kaya ang nangyari kung hindi mo ako tinulungan. Hindi ko alam, sagot ko sa kanya. Pero alam kong hindi ko kaya na hindi ka tulungan. Kahit hindi pa tayo nag-soul binding, na-feel ko na agad na important ka sa buhay ko. Salamat, sabi niya, hinawakan ang kamay ko. Salamat sa lahat. Salamat din sa iyo. Sagot ko, ikaw ang nag-transform sa buhay ko from lonely hunter to happy husband. At tuwing mga ganong conversation, nare-realize namin kung gaano kami ka-blessed na nakahanap namin ang isa't isa sa gitna ng chaotic situation. Pero hindi lang romance ang focus ng buhay namin. May mga practical considerations din kami na kailangan asikasuhin. Una, ang financial aspect. Ang paghunting ng mga aswang ay hindi regular na profession na may fixed salary. Kaya nag-develop kami ng alternative income sources. Nag-start kami ng organic farming sa bundok. Nag-sell kami ng mga herbal medicines na natutuhan namin kay Lola Aganda at nag-offer kami ng security consulting services sa mga communities na may supernatural problem. Pangalawa, ang social aspect. Hindi lahat ng mga tao sa bayan ay immediately accepting sa relationship namin. May mga tao na natakot pa rin kay Veronica dahil alam nila na dating partially aswang siya. Kaya kailangan naming mag-prove sa kanila na normal na tao na siya at na trustworthy siya. Pangatlo, ang legal aspect. Ang pag-kill ng mga aswang ay technically hindi legal sa mata ng government kasi hindi naman recognized ng law ang existence ng mga supernatural creature. Kaya kailangan naming maging careful sa mga reports namin at kailangan naming mag-coordinate with local authorities para hindi kami ma-involve sa legal problem. Pero sa lahat ng challenges na yon, naging successful pa rin kami na mag-establish ng peaceful at productive na life sa bundok. At ngayon,
3 taon after ng Malasag Hills incident, may exciting na development sa buhay namin. Denver, sabi ni Veronica sa akin kagabi habang nagdi-dinner kami. May something akong kailangan sabihin sa'yo. Ano yon? Tanong ko sa kanya. Pero dahil sa soul connection namin, na-feel ko na agad na good news yon. Buntis ako, sabi niya, ngumiti. Napatigil ako sa pagkain. Totoo ba? Totoo, sagot niya. 3 buwan na. Tumayo ako at niyakap siya ng sobrang higpit. Salamat sa Diyos, sabi ko. Ito na ang pinakamagandang news na narinig ko sa buong buhay ko. Ako rin, sabi niya. Pero may concern din ako. Ano? Dahil dating aswang ako, hindi ba may possibility na may supernatural abilities ang baby namin? Nag-isip ako. Totoo nga na may possibility. Pero based sa mga na-research namin, since na-reverse completely ang aswang transformation ni Veronica, ang baby namin ay magiging normal na tao lang. Kahit may supernatural abilities ang baby natin, sabi ko sa kanya, okay lang sa akin. Matuturo natin sa kanya kung paano gamitin yon para sa good. Tama ka, sabi niya. At matuturo din natin sa kanya kung paano maging protektor ng mga tao tulad natin. At nag-start na kaming mag-plan para sa pagdating ng baby namin. Nag-prepare kami ng nursery sa bahay namin. Nag-study kami ng childcare techniques. At nag-save kami ng pera para sa hospital expenses. Si Lola Aganda ay naging excited din sa balita. Nag-volunteer siya na maging midwife para sa delivery. At nag-start na siya ng mga special rituals para ma-ensure na healthy ang baby namin. Si Maria ay nag-volunteer naman na maging godmother ng baby namin. May special connection kasi siya sa mga bata dahil sa spiritual abilities niya. Si Jepoy ay nag-joke na magiging tito na siya at nag-start na siya ng mga plans na magturo sa baby namin ng hunting techniques kapag malaki na. Si Piccolo at ang mga anak niya ay na-introduce na namin sa nursery para ma-familiarize na sila sa presence ng baby. At ako, si Denver, ay naging mas motivated pa na maging good husband at good father. Nag-intensify ako ng training ko sa hunting tech para ma-ensure na kaya kong protektahan ang family ko. Nag-expand ako ng organic farming business namin para ma-ensure na may stable income kami para sa baby. At nag-deepen ako ng spiritual practices ko para ma-ensure na may wisdom ako na maibabahagi sa anak namin. Ngayon, habang nagsusulat ako ng kwentong ito, nasa 7 months pregnant na si Veronica. Healthy ang baby based sa mga checkups na ginagawa ni Lola Aganda at based sa mga spiritual readings ni Maria. At excited na kaming lahat na makita kung ano ang magiging itsura ng baby namin. Minsan, habang nakaupo kami sa veranda sa gabi, hinahawakan ko ang tiyan ni Veronica at nakaka-feel ko ng kicks ng baby. At naiisip ko na ang baby na yon ay product ng love na nag-develop sa gitna ng supernatural. Proof na kahit sa pinaka-dark na circumstances, may magagandang bagay pa rin pwedeng lumabas. Ano kaya ang magiging name ng baby natin? Tanong ni Veronica sa akin minsan. Kung lalaki, sabi ko, gusto ko na Maria ang name after kay Maria na nag-help sa atin sa Malasag Hills. Pero Maria ay pangalan ng babae, sabi niya, tumatawa. Ay, oo nga. Kung lalaki, siguro Mario. Kung babae, Maria. Maganda yan, sabi niya. Pero gusto ko rin na may connection sa mga ninuno natin. Kung lalaki, Mario Esperanza. Kung babae, Maria Esperanza. After sa lola ko, perfect, sabi ko. Mario o Maria Esperanza Cruz Santos. At habang nagplan kami para sa baby namin, nagplan din kami para sa future ng community. Gusto namin na ang anak namin ay lumaki sa isang environment na peaceful, safe, at supportive. Gusto namin na matuto siya ng mga traditional values. Pero modern din ang perspective niya sa mundo. Pero higit sa lahat, gusto namin na matuto siya na ang love ay mas powerful kaysa sa fear, na ang family ay mas important kaysa sa individual achievement, na ang service sa community ay mas meaningful kaysa sa personal glory. Ito ang kwento ni na Denver at Veronica, mula sa supernatural horror hanggang sa romantic love story, mula sa individual struggle hanggang sa community triumph. Isang kwento na nagpapakita na kahit sa pinaka-imposible na circumstances, may pag-asa pa rin. Isang kwento na nagpapakita na ang mga monster ay hindi palaging evil. Minsan sila ay mga victim din na kailangan ng tulong. Isang kwento na nagpapakita na ang mga hero ay hindi palaging perfect. Minsan, sila ay mga ordinaryong tao na naging extraordinary dahil sa mga choices na ginawa nila. At higit sa lahat, isang kwento na nagpapakita na ang love sa sarili, sa kapamilya, sa community at sa kapwa ay ang pinaka-powerful na weapon laban sa lahat ng uri ng darkness. Kaya sa mga nakikinig sa kwentong ito, tandaan ninyo, kahit anuman ang pinagdadaanan ninyo ngayon, may pag-asa pa rin. Kahit gaano ka-dark ang sitwasyon ninyo, may liwanag pa rin sa dulo ng tunnel.
Kahit gaano ka-imposible ang mga pangarap ninyo, may paraan pa rin para ma-achieve ninyo yon. Basta may love, may determination, at may willingness na mag-sacrifice para sa iba, kaya ninyong ma-overcome ang lahat ng challenges sa buhay. Salamat sa pakikinig sa kwento ni na Denver at Veronica. Mag-like, mag-subscribe, at mag-comment para sa mas maraming inspiring stories.